Kabanata 1381. Magkasama pa rin. Tumayo si Gerard Lickman sa labas. Kahit na medyo malamig, naghintay pa rin siya sa labas. Nang makita niya ang dalawang tao sa kotse na hindi bumababa kahit na matapos ang mahabang panahon, nagsimula siyang magmanman ng higit na pansin sa nangyayari sa kotse. Si Clayton ay ngumiti ng mapagpakumbaba at masigla, ngunit ang mukha ni Nicole ay malamig at solemna. Ito ay tulad ng isang mayamang babae na napestered ng isang magandang batang lalaki. Hindi nagmamadali si Gerard. Tumayo lang siya doon at pinanood ang eksena sa loob tulad ng nanonood siya ng magandang palabas. Ayon sa script, itatapon ni Nicole ang isang sampal kay Clayton at ipaalam sa kanya ang kanyang lugar. Oo. Kung nangyari iyon, hindi siya bababa ng wala. Ito ay sulit. Gayunpaman, ang susunod na segundo, galit na galit si Nicole sa mukha ni Clayton at pinindot ang isang mabangis na halik sa gilid ng kanyang pisngi. Ang dalawang lalaki ay natigilan sa halik na ito. Hindi inaasahan ni Clayton na ang kanyang reaksyon ay napakalaki. Ito ay hinalikan siya. Ano ang pagkakaiba sa pagitan nito at being beaten? Nabigla rin si Gerard sa lugar at naramdaman na kumalas ang kanyang mga mata. Wala na siyang gusto kundi ang pag-iwas sa kanyang mga mata. Nakita niya talaga si Nicole na gumawa ng isang bagay na ganyan sa isang tao sa buhay na ito. Sino ang kumuha ng inisyatibo? Si Clayton ay malapit ng kuskusin ang kanyang mukha sa karaingan ngunit pinigilan ni Nicole. Hindi ka pinapayagan na panasan ito. Gusto kong makita ang lipstick na ito kapag umuwi ako ngayong gabi. Ginawa ito ni Nicole. Gusto ni Clayton ng palm na halik, di ba? Fine, pagkatapos ay hindi niya hahayaan siyang burahin ang halik na iyon. Kailangang mag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Ang mga sulok ng labi ni Clayton ay kumalat. Alam niya na galit siya. Kalimutan mo na. Maaari siyang magalit kung nais niya. Sa anumang kaso, kailangan niya ang palm na halik. Tumanggaw si Clayton na may ngiti ng walang pag-aatubili sa kanyang mukha. Okay, hindi ko ito pupunasan. Ilang beses pa itong tiningnan ni Nicole. Ang mga marka ay hindi kapani-pani walang halata. Pagkatapos lamang ay iniwan niya ang kotse sa kasiyahan. Siyempre, si Gerard ay may magandang pakiramdam na pumunta at buksan ang pintuan ng kotse para sa kanya. Lumabas si Nicole ng kotse, isinara ang pintuan, kumaway ang kanyang kamay, at dumiretso sa itaas. Tumingin si Gerard sa mag-asawa at nadama na nalilito. Galit ba sila sa pag-ibig? O malapit na silang maghiwalay? Ngumiti si Clayton at kumaway, sinimulan ang kotse, at umalis. Ang dalawang taong ito ay nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Si Clayton ay hindi mukhang isang kaibig-ibig na tao na nagsisikap na halikan sa isang mayamang babae. Para siyang isang taong pinipilit ng isang mayamang babae. Ayaw ni Gerard na magpatuloy sa pag-iisip tungkol sa script na sumunod. Gayunpaman, hindi sinasadyang itinaas ni Gerard ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Naisip niya kung ano ang nakita ng tao sa itaas. Naglakad na si Nicole ng maaga, at mabilis siyang humabol. Sa elevator. Si Nicole ay casual na kumuha ng isang salamin at kolorete mula sa kanyang bag upang hawakan ang kanyang pampaganda na parang walang nangyari. Hindi isang salita ang nabanggit tungkol sa nangyari. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerard. Nag-clear siya ng kanyang lalamunan at tinanong na tila casual. You're still together. First ni Nicole ang kanyang mga labi at tiningnan ang kulay ng kanyang paboritong kolorete. Ito ay mapula-pula, at binigyan ito ng isang malamig at malinaw na pag-uugali na nagpapanatili sa iba ng 1,000 milya ang layo. Lumingon siya sa gilid upang sumulyap ng mahina sa kanya. Hindi mo ba nakita ang nangyari ngayon? Kaya, bakit tinanong niya ang kalokohan na ito? Hindi nagsalita si Gerard. Ding. Dumating ang elevator. Lumabas si Nicole, at sumunod si Gerard. Miss Stanton, hindi ba mapapanood din si Ginoong Sloan? Ibinuhos din niya ang kanyang puso at kaluluwa dito. Ang mga salitang iyon ay mas natural. Sinabi ni Nicole, siya ay isang mamumuhunan. Ang mga namumuhunan ay nagmamalasakit lamang sa pagkuha ng pera. Wala silang pakialam sa iba pang mga bagay. Naisip ni Gerard ang kanyang sarili. Oh, may katuturan iyon. Walang paraan upang tumanggi. Narinig ko na may nangyari sa Sloan Corporation. Si Ginoong Sloan ay mayroon pa ring pakiramdam na bumalik sa media niya. Nalutas ba ang problema sa Sloan Corporation?
Tanong ni Gerard kay Nicole. Ang bagay ng Sloan Corporation sa Liberty ay sapat na upang pukawin ang buong bilog ng negosyo. Paano nila hindi malalaman kung ano ang nangyari? Gayunpaman, ang alam nila ay limitado din. At least, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa loob ng lugar sa oras na iyon. Ang media ay hindi naroroon, at ang bilog ng negosyo sa Liberty ay palaging nagbabahagi ng pananaw sa mga bagay, kaya hindi nila madaling ibunyag ang kwento sa loob. Kaya, hindi pa rin nila alam na ang Sloan Corporation ay pag-aari ngayon ni Nicole. Kabanata 1382. Matagal nang walang nakikita. Napangiti lang si Nicole. Ano? Ginoong Lickman, kung labis kang nag-aalala tungkol sa kanya, bakit hindi mo siya tinanong sa kanyang sarili kanina? Nag-joke si Gerard. Naghihintay siya para sa isang mahusay na palabas kanina, kaya syempre, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magtanong. Tulad ng sinasalita ng mga salita, nakarating sila sa pintuan. Si Nicole ay napakamapangakit at hindi itinulak ang bukas na pinto. Ang pagbubukas ng pinto ay negosyo ng ibang tao. Itinulak ni Gerard ang bukas na pinto para sa kanya, at lumakad si Nicole kasama ang kanyang ulo na gaganapin ng mataas. Naisip ni Gerard, siya talaga ay isang master na ipinanganak o ihain. Ang master na ito ay maaaring magmaneho ng isang tao sa kanyang kamatayan. Nang pumasok si Nicole at nakita ang ibang tao sa loob, ang ngiti sa kanyang mga labi ay kumupas ng bahagya. Matagal nang hindi nakikita. Sa sulyap na iyon, ito ay tulad ng pag-aasawa sa kanya ay something na nangyari sa buong buhay na ang nakalilipas. Tumingin si Eric sa kanya at tumanggo na may nalubog na mga mata at walang labis na emosyon. Ito ay tulad ng nakita niya sa kanya bilang isang estranghero. Napabuntong hininga si Nicole at pinili ang pinakamalayo na upuan na nakaupo. Nakita ni Gerard ang pag-igting sa pagitan ng dalawa at naisip kung ano ang nangyari sa ibaba. Sa wakas natanto niya kung bakit sinabi sa kanya ni Eric na bumaba ng personal upang pick her up. Nais ni Eric na makita kung isasama ni Nicole si Clayton. Malinaw na nagmamalasakit siya sa kanyang puso, ngunit nagpanggap pa rin siyang hindi nagmamalasakit. Mahina si Ginoong Ferguson. Naisip ni Gerard. Inihanda ni Gerard ang kanyang sekretarya ang kagamitan para sa video conference sa ibang bansa at bumaba upang pick si Nicole pataas. Naantala sila ng ilang minuto, ngunit hindi ito isang problema. Di nagtagal, kinuha ang video call. Ang lumitaw sa screen kaagad ay ang mga gusali ng estilo ng Europa, mahabang kalye at mailbox, at maraming mga booth ng telepono. Sa lalong madaling panahon inihayag ng kawani ang isang nasa sabik na ekspresyon. Ginoong Lickman, ang aming kawani ay gumagawa ng pangwakas na paghahanda at malapit ng lumipat sa kalsada. Ang kalsada na ito ay may pinakamaraming trapiko, at ang sitwasyon dito ang magiging pinakakomplikado. Sinadya naming pinili ang kalsada na ito upang patunayan sa lahat na ang aming walang driver na teknolohiya ay ganap na mature, at ang bilis ng reaksyon nito ay 150 beses nang mas mabilis kaysa sa isang tao. Itinuro ng kawani ang kamera sa isang napakanakahahalina na kotse sa kalye. Ang kotse na iyon ay ang kanilang pinakabagong produkto walang tao. Ang makinis na modelo ay matte black at mukhang isang hayop na naghahatid upang mag-alis, handa sundin ang mga order. 4 na tao ang nakaupo sa kotse. Ang punong taga-disenyo, na nakaupo sa upuan ng driver, ay mukhang nasa sabik. Ang tao sa gilid ng pasahero ay nagbigay din ng isang hinlalaki sa camera, ngunit komli siya habang sumipsip ng isang tasa ng kape, hindi pinangunahan ng kaguluhan. Sa backseat, ang isang tao ay isang masugid na tagahanga ng libangan na napili mula sa isang malaking bilang ng mga tagahanga, at ang isa pa ay isang opisyal ng pagsubok mula sa may katuturang mga awtoridad sa Europa. Ang command post ay naglabas ng isang tagubilin. Ang tao sa upuan ng driver ay hindi nag-react sa lahat, ngunit dahan-daang nagsimula ang kotse. Halos walang ingay habang nagsimula ang kotse, at dahan-daang nag-move ang sasakyan. Tumagal ng minuto para makarating ang kotse mula sa pasukan patungo sa kalsada. Ang minuto na ito ay gumawa sa mga tao na hindi kapani-paniwalang kinakabahan. Gayunpaman, ang kotse ay nagmamaneho ng maayos at patuloy. Kung ito ay lumibot sa isang curve, nagpapabagal, o nagbibigay daan, ito ay hindi kapani-paniwalang maayos. Ang iba pang mga kotse sa kalsada ay hindi alam ang mga espesyal na katangian ng kotse na ito.
Gayunpaman, dahil ang hitsura ng kotse na ito ay masyadong kapansin-pansin, maraming tao ang nagbaba ng kanilang mga bintana upang mapalawak ang isang hinlalaki upang purihin ang lamig ng kotse. Ang kalsada ay napuno ng mga tao at kotse, napakaraming aksidente ang maaaring mangyari. Gayunpaman, ang mga tao sa loob ng kotse ay napakawalang tigil na tinalakay kung ano ang makakain mamaya at hindi lahat ay kinakabahan. Kahit na ang kapaligiran sa silid ng pagpupulong kasama ang tatlong tao ay naging mas magaan. Kabanata 1383. Isang aksidente. Ang kotse ay patuloy na nagmaneho sa sarili nitong daanan, paminsan-minsang nakatagpo ng mga jams ng trapiko o mga panganib tulad ng mga sasakyan sa harap nito ay mabagal na gumagalaw. Mahuhulaan nito ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa harap nito, lumipat sa isa pang linya upang magpatuloy sa pagmamaneho, at pagkatapos ay lumipad muli sa linya. Ang serye ng mga reaksyon ay puno ng papuri. May isang berdeng ilaw sa unahan na may 10 segundo na naiwan sa timer. Ang kotse ay napakamatatag, ngunit ang kotse sa likuran ay tila isang maliit na sabik na tumakbo sa berdeng ilaw. Gayunpaman, ayon sa bilis ng kotse, ang kotse sa likuran ay hindi magagawang gawin ito sa oras. Kaya, ang driver sa likuran ay nagmamadali. Pagkatapos, sinimulan ng kotse ang komprehensibong pagsusuri nito at nagsimula ng isang pagsusuri. Pinabilis ito ng 20%, pagsulong ng 3 segundo ng maaga sa schedule. Gayunpaman, walang inaasahan na kapag ang ilaw ay berde pa rin, isang maliit na batang babae ng 5 o 6 na taong gulang ay biglang tumakbo mula sa bangkita. Ang pinakamabilis na bilis ng pagtugon ng walang driver system ay 1 segundo, ngunit mayroon lamang mga 10 talampakan ang natitira mula sa batang babae. Sa isang iglap, ang kotse ay 2 talampakan lamang ang layo sa batang babae. Ang palda ng batang babae ay tila nagsipilyo laban sa pinakadulo ng kotse. Ang reaksyon ng isang tao ay maaaring huli na. Ang tao sa upuan ng driver ay mapatla at sinubukan na kontrolin ang kotse mismo. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang reaksyon ay wala kahit saan malapit sa kotse. Ang 4 na tao na tumatawa at nagbibiro sa kotse ng 1 segundo lahat ay tumingin asyan sa susunod. Ito ay isang hindi inaasahang aksidente. Lamang kapag sila ay makaramdam ng kawalan ng pag-asa at braced ang kanilang mga sarili upang makita ang batang babae na lumilipad pagkatapos na matumbok, ang kotse ay huminto ng bigla. Ang pagkawalang kilos ng kotse ay nagdulot ng isang lurch, ngunit ang mga tao sa loob ay hindi nagdusa ng labis na hit. Wala isang solong patak na nabubu mula sa tasa ng kape sa mga kamay ng tao sa upuan ng pasahero. Ang kanilang mga mukha ay mapatla pa rin, tila hindi pa nakakakuha ng kawalan ng pag-asa ngayon. Ang ina ng maliit na batang babae ay hinawakan ang bata na tumakbo, ngumiti habang humingi ng tawad sa mga tao sa kotse, pagkatapos ay dinala siya palayo. Para bang hindi nangyari ang panganib. Napansin ng kotse na ang panganib ay tinanggal at dahan-daang sinimulan ang kotse and drove mula pa ng may 3 segundo pa rin ang natitira para sa berdeng ilaw. Ang driver sa likuran nila ay hindi ginawa ito sa oras at nanumpa ng galit. Dahan-daang nagmaneho ka ba sa layunin? Sinadya ba ito? Bilang karagdagan sa 3 tao sa silid ng komperensya na nanunood ng video at ang 4 na tao sa kotse, walang tila napansin ang maliit na yugto na ito. Napanood ni Nicole at Gerard ang eksenang ito at dahan-daang huminga. Ang kanilang mga nerbiyos ay ganap na nasa gilid ngayon. Kung may nangyari, ang proyektong ito ay hindi na muling ipatutupad doon. Ito ay tiyak na magiging sanhi ng maraming tao na tutulan ito. Ang sasakyan ay dumaan sa kalsada na iyon nang walang sakit at huminto sa susunod na patutunguhan. Nagsalita ang kawani sa gilid. Ang nangyari ng mas maaga ay isang maliit na aksidente bago ito, ang kombinasyon ng sistema ng AI at ang walang driver na sistema ay inilagay sa lahat ng uri ng mga aksidente daan-daang at libu-libong beses. Isinama namin ang mga rate ng posibilidad ng anumang bagay na maaaring mangyari sa kalsada sa buong mundo at ginawa ang pinakamabilis na pamamaraan ng reaksyon ng maaga, kaya't maliban kung may sinasadyang pag-crash sa kotse, isang normal na aksidente ang hindi mangyayari. Ito ang pinaka-advanced na bahagi ng walang driver na kalamangan sa isang mekanismo ng pagtugon ng tao. Ang susunod na yugto ng pagsubok ay ang mode ng karera. Sa silid ng komperensya, itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser.
Hinaplos ni Gerard ang kanyang baba ng interes. Ang mode na ito ay isang bagay na hiniling ko sa kanila na magdagdag ng huling minuto. Kahit na ang mga racers na nakikipagkompetensya sa mga kompetisyon ay hindi alam ang mga espesyal na tampok ng kotse na ito. Dapat nating matuklasan ang lahat ng mga limitasyon ng kotse na ito. Kabanata 1384. Walang paghahambing. Hindi nagtagal ang sasakyan sa patutunguhan. Kasabay nito, ang likido ng modelo ay automatikong nagbago din at gumawa ng isang bahagyang pagsasaayos sa taas ng clearance sa lupa, mas mahusay na iakma ito sa mga pangangailangan ng karera. Gayunpaman, ang chassis nito ay ganap na itim. Ang kulay na ito ay magpapaalala sa mga tao ng gabi na maaaring devour everything. Bumaba ang iba pa sa sasakyan, iniwan lamang ang mga kawani sa upuan ng driver at ang mga opisyal ng koponan ng pagsubok. Kailangan niya ang pinakatumpak na data. Sa karera ng karera, ang hindi mabilang na mga kotse ay umuungal sa domineeringly, na sumisigaw na sila ang pinakamalakas. Ang mga no people lamang ang mababa ang profile, kalmado, at walang malasakit. Nakalagay sa gitna ng mga kotse, ito ay labis na hindi kapanipaniwala, at no ear splitting na nagmumula rito. Hindi ito kailangang magingay upang ipahayag ang takot nito. Makikipag-usap lamang ito sa mga resulta nito. Ngumiti ang driver sa loob ng sasakyan at nagsalita sa camera. Sa sandali upang masaksihan ang kasaysayan ay dumating. Siya ay tiwala at mataas na masidi na parang victory ay nasa kanyang mga kamay. Tumawa si Gerard at tumingin kay Eric. Ferg, hindi ka ba isang kanwaser? Paano ihahambing ang kotse na ito sa karera ng karera mo? Sa mga tuntunin ng pagsasaayos, pareho silang unang klase. Ang karera ng karera ni Eric ay ang pinakamahusay at won sa kanya ng 3 karera ng kampyonato bago umalis sa karera ng karera sa kaluwalhatian. Ang maalamat na kampyonato na ngayon ay nangongolekta ng alikabok sa kanyang garahe. Ang kahihiyan. Gayunpaman, bukod sa garahe ni Eric, tila wala ng ibang karapat-dapat sa karera na iyon. Nang marinig ni Eric ang mga salita ni Gerard, ang kanyang mga browser ay twitched. Mayroong ilang mga pahiwatig ng pagsisiyasat sa kanyang kagat na pagpapahayag. Walang paghahambing. Ano ang isang taciturn na tao? Hindi naintindihan ni Gerard. Ang kotse na ito ay hindi maihahambing sa kotse sa kanyang garahe, o ang kotse sa kanyang garahe ay hindi maihahambing sa kotse na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, marahil iyon lang ang ibig niyang sabihin. Walang maihahambing. Ang mga cheer sa racing track ay deafening. Ito ay isang lahi sa kalye oras na ito, at hindi sila nagmamaneho sa isang nakapirming lugar. Ang mga organizador ay sadyang nakahanap ng isang lugar kung saan ginusto ng mga racers. Ito ay isang track ng bundok na kilala bilang halimaw na road. Ang kalsada ay makitid at napapaligiran ng mga manipis na pader at bangin. Ito ay labis na nakakatakot sa isang sulyap. Gayunpaman, sa mga racers, ito ay mas kapana-panabik kaysa nakakatakot. Sa isang patlang na tulad nito ay makikita nila kung sino ang tunay na Panginoon. Ang hamon dito ay hindi lamang ang psikolohikal na kalidad ng racer, kundi pati na rin ang mga pagtutukoy ng pagsasaayos ng kotse. Hindi nila maaaring kakulangan ng alinman sa dalawa. May nais na sabihin si Gerard. Sa mga tuntunin ng profesionalismo, sino sa silid ang maaaring ihambing kay Eric? Gayunpaman, ang isip ni Eric ay malinaw na hindi naruroon. Ibinaba niya ang kanyang tingin at naayos sa ibaba ng screen. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Well, hindi na makagambala ni Gerard ang kanyang mga saloobin. Sa halip, nagpunta si Gerard upang tanungin si Nicole na may malaking interes. Sa palagay mo maaari ba tayong manalo? Tumingin si Nicole sa kanya at nagsalita sa isang walang malasakit na tinig, hindi. Sa isang iglap, ito ay tulad ng isang balde ng malamig na tubig ay ibinuhos kay Gerard. Nagyelo ang ngiti niya. Mali siya. Hindi niya dapat sinubukan na ibahagi ang kanyang kagalakan sa 2 taong ito. Nagsimula ang karera sa video. Isang dosenang mga kotse ng lahi ang umungol at binaril ng maaga sa isang flash tulad ng kidlat. Nawala sila sa mata. Bilang karagdagan sa mga drone ng tagapag-ayos sa hangin, kung ano ang naitala sa kanila ay ang mga kamera na nakalagay sa mga kalsada. Para sa Nopopol, mayroon din itong sariling sistema ng pagsubaybay. Malinaw na sa umpisa pa lang,
Ang kanilang itim na kotse ay hindi nagmamadali sa harap at sa halip ay nanatili sa gitna ng walang tigil. Kapag ang iba ay sumulpot, sumulpot din ito. Kapag ang iba ay naging mabagal, bumagal din ito. Tama lang ang distansya. Ang sistema ng AI ay maaaring makita ang mga kondisyon ng kalsada sa likod ng malaking bato at hindi masyadong mabagal at maging sanhi ng pag-angkop ng kotse sa likod. Kabanata 1385. 1,000,000. Sa komprehensibong pagtatasa ng pinakamainam na pamamaraan ng buong kalsada, tinanggal ng kotse ang banta ng mga boulders, mga paga sa kalsada, at ang mga nakatagong panganib ng mga sasakyan sa harap nito, na patuloy na nagmamaneho sa kalsada. Hindi nag-aalala si Nicole. Alam niya na sa mga tuntunin ng karera, ang kotse na ito ay hindi maaaring manalo. Ang isang karera ng karera ay isang produkto ng hangarin ng racer na masungit. Hindi ito produkto ng advanced na teknolohiya. Kahit na ito ay unang lugar, magiging masaya ba ang racer? Ito ba ang kanyang kaluwalhatian o ang kaluwalhatian ng teknolohiya? Wala nang pakialam si Eric. Ang kanyang isip ay wala rito. Kinuha ni Nicole ang kanyang tasa upang humigop ng kape at tumangala, biglang nakaramdam ng tingin sa kanya. Subconsciously tumingin siya. Ang malamig at madilim na mga mata ni Eric ay nakatitig sa kanya, bilang komplikado bilang gulo sa gabi, hindi nagtatago o kumikislap. Hindi na maiwasan ni Nicole ang kanyang tingin at tiningnan ang video. Ang kotse ay nasa overtake mode. Marahil ay naramdaman na oras na. Kaya, patuloy itong iniiwan ang iba pang mga sasakyan. Ang iba pang mga kotse ay hindi binibigyang pansin ang mababangki na kotse sa una. Pagkatapos ng lahat, ang racer ay isang pangalan na hindi pa nila naririnig dati, at ang kotse na ito ay walang napakatalino na mga tala. Ano ang dapat alalahanin? Gayunpaman, ang kotse ay unti-unting nakarating sa gitna. Ang mga bentahe ng kotse ay ganap na ipinakita. Ito ay matatag, gayunpaman mayroon itong enerhiya na singilin. Ito ay may mahusay na pagpapanatili. May dalawang kotse lamang ang naiwan sa harap nito. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy sa ganito, ang dalawang kotse na iyon ay malamang na maabyutan. Gayunpaman, ang mga driver ng dalawang kotse na ito ay ang patuloy na nagwagi sa mga paninindigan ng kampyonato. Nakikipagkumpetensya sila sa isa't isa. Malinaw na ang racer sa tingga ay napakakasanayan. Ang kotse ay lubos na nababaluktot at maaaring perpektong makayanan ang mga sulok at gilid. Ang kotse sa likod ay halos hindi pinamamahalaang upang mapanatili. Ang daan sa unahan ay malapit nang mag-convert sa isang makitid na daanan. Ang kotse sa likuran ay desperado na manalo laban sa kotse sa harap, ngunit hindi nito inaasahan na biglang mapabilis ang kotse at pumasok sa makitid na kalsada. He fell behind. Gayunpaman, ang susunod na segundo, isang itim na anino ay biglang flashed by and mabilis na lumipas ang kanyang mga mata. Tapos na. Pinapayagan lamang ng makitid na linya ang isang kotse na pumasa. Ang una at pangalawang lugar ay hindi na pag-aari sa kanya. Ang kampyon ay nakalaan upang maging ibang tao. Ito ay isang split-second reaksyon, ngunit naabutan siya ng itim na kotse na iyon. Hindi pa siya nagmamalasakit sa kotse na iyon sa likuran niya. Gayunpaman, nawala siya. Sa opisina, naging mas nasasabik pa si Gerard. Napanood niya ang video na kinakabahan habang nakatingin kay Nicole. Miss Stanton, he's in second place now. Malapit na siya. Hindi mo ba talaga mababago ang isip mo? Hindi makalimutan ni Gerard na sinabi ni Nicole na, hindi sila maaaring manalo. Siya ay tok ng personal. Kung nanalo sila, nangangahulugan ito na maraming silid para sa pagpapalawak sa karera. First ni Nicole ang labi niya at ngumiti. Hindi siya maaaring manalo. Pagkatapos, tumingin siya kay Gerard. Gusto mo bang tumaya? Ngumiti si Gerard. Hindi ba iyon magiging bullying sa iyo? Oo naman. Marami pa siyang pera. Sa kasong iyon, hahayaan lang niya siyang mawala. $1,000,000. Nagsalita si Nicole. Tumahimik si Gerard. Oo naman. Ang $1,000,000 ay hindi isang maliit na halaga kay Gerard, ngunit sinabi ito ni Nicole ng madali na parang nagbibigay siya ng pera sa kanya. Walang dahilan upang tumanggi. Tumangala si Gerard. Ang itim na anino ay tila handa ng singilin. Matapos ang makitid na daanan, nagbukas ito hanggang sa isang malawak na linya kung saan posible na maabyutin ang iba, ngunit sa layo na 100 talampakan.
Ang pagkawala ng 100 talampakan na ito ay pareho sa pagkawala ng huling pagkakataon sa pagiging kampyon. Iyon ay dahil ang patutunguhan ay 1,000 talampakan lamang ang layo. Ang kotse sa harap ay kumapit sa makitid na daanan na ito sa isang pagtatangka na hilahin. Gayunpaman, hindi ito nakatulong. Ang itim na silhouette ay mainit sa kanyang mga takong tulad ng isang aktwal na anino, kumagat sa kanya at hindi pinakawalan. Kabanata 1386. Nawala sa champion. Ayon sa bilis at pagkawalang galaw, sa sandaling naabot ang malawak na 100 talampakan, ang madilim na anino ay malapit nang maabyutin ang kotse sa tingga. Ang kotse sa harap ay tila sa wakas ay mapagtanto ang isang bagay na hindi pangkaraniwan tungkol sa likas na katangian ng itim na karera ng kotse na ito. Ang pasensya at matinding bilis nito ay mga katangian na magkakaroon ng isang ordinaryong tao. Ang susunod na segundo, lumitaw ang isang malawak na kalsada. Kung paanong ang anino ay tahimik na pinabilis, handa nang maabyutin mula sa gilid, biglang bumagsak ang sasakyan sa harap. Nang umalis ang anino, umalis din siya. Kapag ang anino ay napunta sa kanan, nagpunta rin siya ng tama. Ang pinakamalaking bentahe ng walang driver na kotse ay ang komprehensibong pagtatasa ng lahat ng magagamit na mga kondisyon upang malutas ang problema. Gayunpaman, napipilitang gumawa ng isang pag-iingat na tugon. Para sa huling 300 talampakan, na may mas mababa sa 2 segundo ang natitira, ang kotse sa harap ay sumuko na sinusubukan na hadlangan ang anino. Kapag ang anino ay handa nang mag-charge muli, biglang dumulas at shot forward habang siya ay nabaliw. Ang lugar na nauna sa patutunguhan ay isang bangin. Bago siya umaban, kailangan niyang maging handa upang pabagalin. Ang kotse na walang driver ay gumawa din ng mga paghahanda at nag-iwan ng isang buffer upang pabagalin. Kinakalkula nito kung gaano karaming bilis ang kinakailangan upang ihinto ang isang ligtas na distansya mula sa bangin at nagsimulang pabagalin. Gayunpaman, ang kotse sa harap ay hindi ginawa iyon. He dashed out. Ang drone ay umikot sa itaas. Ang bawat tao'y napanood ang eksena na may rap pansin na inaasahan ang itim na anino na maging underdog na nanalo, ngunit ang puting kotse sa harap ay mas kapana-panabik. Kinuha niya ang bilis at pinabilis. Siya ay sapat na mabaliw upang pukawin ang dugo sa mga katawan ng mga tao. Ito ay sapat na upang gawin ang bawat nerve tremble. Tulad ng inaasahan ng kampyon. Ilang paa ang layo mula sa bangin, sa wakas ay tumigil ang kotse. Ang hininga ng karamihan ng tao ay choke bago sila erupted in cheers. Ang driver na walang driver ay sumuko sa pagpabilis at tumigil sa pagtatapos ng dayap, wala nang higit pa at hindi bababa, pagkatapos ng pagsukat na hindi ito mananalo. Hinayaan ng kotse ang isang mahusay na pagkakataon na slip upang maging kampyon. Gayunpaman, ang tao sa kotse ay hindi gumawa ng isang tunog. Hindi siya nagdadalamati at hindi nakaka-relax. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito ang mga walang driver na kotse ay may lot of room to grow. Hindi sila maaaring magtrabaho laban sa kalooban ng tao. Palagi silang sistematikong sukatin at suriin ang sitwasyon at unahin ang mga tao. Ang lahat ng mga pamantayan ay pinakamainam na solusyon. Ito ay tulad ng isang nangungunang mag-aaral na palaging nakakuha ng una sa pangkalahatang grado, at isang bias na mag-aaral na nabigo sa iba pang mga marka ngunit palaging nakakakuha ng isang perpektong marka sa isang paksa. Titiyakin muna ng AI ang kaligtasan ng mga naninirahan, at pagkatapos ay ang kaligtasan ng sasakyan sa susunod. Ang paggawa ng lahat ng mga tugon sa batayan na iyon ay hindi nangangahulugang ang teknolohiya ng walang driver ay maaaring mapalampas ang mga kasanayan sa pagmamaneho ng tao. Ang kanilang pagmamataas ay binugbog sa mukha ng katotohanan. Bumaba ang kampyon at binati ang lahat ng mga cheers at palakpakan. Ang mga drone ay bumagsak din ng mga streamer at bulaklak upang ipagdiwang ang pagdating ng kampyon. Gayunpaman, dahan-daang lumakad siya sa itim na kotse at kumatok sa bintana upang matugunan ang kalaban na halos talunin siya. Ang kawani ay lumabas sa kotse. Bagaman bihis siya sa kasuotan ng isang magkakarera, hindi mahirap makita ang kanyang kagandahan at kahinahunan. Binabati kita. Ngumiti ang kampyon at inalog ang kanyang kamay. Pagkatapos, bahagyang sumimangot siya nang makita niya ang ibang tao sa kotse. Tumawa siya. So, may ibang tao sa loob. Kung nag-iisa ka, baka hindi ako manalo. Pagkatapos ng lahat,
Ang presyon ng pagdadala ng ibang tao at ang desisyon ng pagstaking ng lahat sa isang hakbang ay ito kabaligtaran na estado. Tumahimik ang kawani bago nanginginig ang kanyang ulo. Hindi. Kahit gaano karaming mga tao doon, mananalo ka pa rin. Hindi ito lost sa kampyon, ngunit ang walang driver na kotse ay lost dahil sa kalooban ng tao. Kabanata 1387. Miserable na pagkatalo. Sa loob ng silid ng pagpupulong. Ang mukha ni Gerard ay asyan, at nawalan siya ng mga salita. Paano ito mangyayari? Malinaw na maaari silang manalo. Kung ang puting kotse sa harap ay hindi nais na manalo hanggang sa punto ng panganib sa kanyang buhay, tiyak na mananalo sila. Hindi nagulat si Nicole sa resulta na ito. Inaasahan niya ang pagtatapos na ito. Hindi mahalaga kung gaano kahusay ang data na walang driver, hindi maihahambing sa pagnanais ng isang tao na manalo sa kampyonato. Sa panahon ng sitwasyong iyon, ang utak ng tao ay hindi magagawang gumanti ng mas maraming bilang ng sistema ng AI. Gagamitin lamang ng tao ang kanyang puso upang labanan at manalo ng walang pagsasaalang-alang sa anumang bagay. Si Nicole ay humigop ng kape at kumatok sa mesa, na sinasabi sa isang mahinahon na tono. $1,000,000. Tandaan na ilipat ito sa aking account. Pagkatapos, kinuha ni Nicole ang kanyang bag at naghanda na umalis. Tapos na ang programa ng pagsubok. Ang kanilang pagganap sa kalsada ay sapat na mahusay. Ang walang driver na kotse ay hindi kailangang mahalaga dahil hindi ito nanalo sa kampyonato ng karera. Ito ay sapat na. Tumayo si Gerard. Miss Stanton, kumain tayo ng magkakasama. Halos oras na upang get off sa trabaho. Tumingin siya kay Eric at Commandant. Eric was unfazed. Dalawang hakbang si Nicole at kumaway. Pass. Uuwi na ako para kumain. Nakita ni Gerard na si Eric ay nananatiling hindi gumagalaw at nababahala sa kanyang ngalan. Ito ay isang magandang pagkakataon. Bakit hindi ito nasamsam ni Eric? Ayaw na niya bang ibalik siya? Hinawakan lamang ng kamay ni Nicole ang hawakan ng pinto nang ang malinaw at malamig na tinig ni Eric ay lumabas bago niya mabuksan ang pintuan. Sinabi ni Eric, pupunta ka ba sa kaarawan ng Old Master Carter bukas? Hindi inaasahan ni Gerard na tanungin niya iyon. Ang kanyang tono ay lubos na nakakaaliw, hindi sa punto ng pagiging ganap na hiwalay. Sagot ni Nicole nang hindi umikot. Siyempre, iniisip ko siya bilang aking lolo. Pinanood ng lolo ni Ian si Nicole na lumaki mula noong bata pa siya. Ito ay ang kanyang 80 kaarawan, kaya paano maaaring wala si Nicole? Ipinadala ni Ian ang paanyaya sa loob ng ilang araw na ang nakakaraan at inanyayahan ang kanilang buong pamilya na dumalo. Tila ang sukat ng banquet ay napakalaki. Kahit na wala ang ugnayan sa pagitan ni Eric at ng yumaong Hendrik, sa mga tuntunin ng katayuan, hindi rin sila maglakas loob na huwag pansinin si Eric. Gayunpaman, ngayon alam ni Eric na pupunta siya, mayroon siyang ilang mga saloobin sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Eric si Nicole nang umalis siya. Wala na si Gerard sa pag-aalaga kay Eric. Siya ay nalubog sa kanyang $1,000,000 na utang kay Nicole pagkatapos ng pagsusugal. Paano siya sigurado na hindi tayo maaaring manalo? Hindi maiwasang magtanong si Gerard. Siya ba ay isang sikiko? Imposible iyon. Binigyan siya ni Eric ng isang walang malasakit na hitsura. Ang kanyang tinig ay tunog tulad ng ito ay pinahiran ng isang layer ng yelo. Huwag masyadong bulag at huwag mag-veer mula sa ating pangunahing konsepto. Hindi pa nagkaroon ng pangangailangan para sa mga makina sa kerahan. Ang kailangan nilang gawin ay mga matalinong sasakyan na maaaring palitan ang mga driver, na nagpapahintulot sa kanila na palayain ang kanilang mga kamay at maging mas ligtas at mas mahusay. Hindi na kailangan ng mga makina sa kerahan. Kung ang isang tao ay nais ng ganitong uri ng kaguluhan, bakit hindi lamang pumunta sa parke ng libangan at maglaro ng mga bumper na kotse? Tumayo si Eric, nafasan ang mga pinjutan ng kanyang suit, at naglakad palabas ng isang malamig at mahigpit na hangin sa paligid niya. Hindi nagsalita si Gerard. Bumaba si Nicole at naghintay ng mas mababa sa 1 minuto bago dumating si Clayton. Si Eric, na bumaba sa hagdan, ay nakita ang kotse ni Clayton na nakapark sa harap ng gusali. Tumayo roon si Eric at hindi lumipat. Ang kanyang mga mata ay madilim at malabo, tulad ng tahimik bago ang isang bagyo, walang mga waves o ripples. Gayunpaman, sa anumang sandali,
Ang isang banayad na simoy ay magagawang pukawin ang isang malaking wave. Lumabas si Clayton sa kotse at binuksan ang pintuan ng pasahero para kay Nicole na may ngiti. Sumakay si Nicole sa kotse. Si Clayton ay hindi nagmamadali upang isara ang pintuan. Naglagay siya ng isang kamay sa pintuan, hinaharangan ang pagtingin sa mga tao sa likuran. Nag-usap sila, tumawa, at niyakap ng malalim. Itinaas pa niya ang kanyang seatbelt para sa kanya. Kabanata 1388. Pumunta sa iyong lugar. Ang pagpapalagayang loob sa pagitan ng dalawang tao ay nagdulot ng isang mabaliw na emosyon na tinatawag na paninibugho na mag-drill sa puso ng taong nanunood na hindi kalayuan nang makita niya ito. Hindi itinago ni Eric ang kanyang kadiliman at mali siya. Sinubukan niyang alisin ang taong iyon ng maraming beses. Gayunpaman, ano ang nangyari? Kinontrol ni Eric ang kanyang sarili. Kung tinanggal ni Eric si Clayton, nang ang kanilang relasyon ay pinakamabuti, ang taong iyon ay magiging taong may pinakamalalim na impresyon sa puso ni Nicole. Gustong-gusto ni Nicole ang taong iyon sa buong buhay niya. Kung nangyari iyon, mawawala na si Eric. Sinara ni Clayton ang pintuan para kay Nicole, pumunta sa upuan ng driver, at sinimulan ang kotse. Malumanay ang kanyang mga mata, ngunit walang nakakaalam kung nakatingin siya sa salamin sa likuran o kay Eric sa labas ng bintana. Ang ngiti sa mga sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang malamig. Natanggap ni Nicole ang paglipat sa kanyang telepono, na ginawa ang mga sulok ng kanyang mga labi na malumanay. $1,000,000. Si Gerard ay medyo prangka. Sinulyapan siya ni Clayton. Bakit ka napakasaya? Napangiti si Nicole. Nanalo ako ng pera. Siyempre, masaya ako. Kanino? Gerard, sabi ni Nicole. Ang mukha ni Clayton ay mainit pa rin at katamtaman habang siya ay ngumiti. Tila hindi maliit ang halaga. $1,000,000. Tayo na tretuhin kita sa hapunan. Sinabi ni Clayton, nagluto na ako. Baka ibang araw. Nanlaki ang mata ni Nicole. Kaya sa lalong madaling panahon. Hindi ka ba pumunta sa opisina? Sinabi ni Clayton, tapos na. Nalutas ko ito sa telepono, kaya bumili ako ng mga groceries. Bumantong hininga si Nicole. Ikaw ay talagang banal, Ginoong Sloan. Matapos ang isang pagpos, idinagdag niya, ito ba ang karanasan na nakuha mo mula sa pag-aalaga sa ating Lil Michael? Narinig ni Clayton ang panunukso sa kanyang tono at nag-click sa kanyang dila bago tumingin sa kanya. Huwag mo akong subukan, o kailangan mong magdusa ngayong gabi. Naunawaan niya ang implikasyon sa kanyang mga salita. Si Nicole ay hindi isang taong madaling inamin ang pagkatalo. Babalik ako sa mansyon. Ano ang gagawin ni Clayton? Ngumiti si Clayton. Tapos pupunta din ako. Tumalikod si Nicole sa gilid at tiningnan ang ngiti ni Clayton. Parang hindi siya nagbibiro. Seryoso ba siya? Sinabi ni Clayton, ano, hindi pa ba ako tinatanggap? Sinabi ni Nicole, nope, maligayang pagdating mo. Tumawa si Clayton. Alam niya na hindi ito ang tamang oras. Ang kanilang relasyon ay matatag, ngunit hindi sapat na matatag. Ang pagpunta sa oras na ito ay magiging sanhi ng kanyang puso, na naswaying sa kanya, upang maging chaotic. Ang dalawa sa kanila ay hindi nagpatuloy sa paksang ito. Dumating sila sa ibaba. Sa elevator, pinindot ni Clayton ang pindutan para sa sahig sa itaas. Bahagyang sumimangot si Nicole. Bakit hindi tayo pumunta sa lugar ko? Sinabi ni Clayton, kakain tayo ng hotpot, kaya maamoy. Maaari mo bang tanggapin iyon? Oh, kalmadong umiling-iling si Nicole. Nope. Mas mahusay tayong pumunta sa iyong lugar. Ngumiti si Clayton at inabot ang kamay. Hindi tumanggi si Nicole. Nagpunta si Clayton upang ihanda ang mga sangkap, at nakatanggap si Nicole ng isang tawag. Ito ay mula kay Yvette. Kumain tayo ng hapunan. Magalang na tumanggi si Nicole. Hindi ako pwede. Kumakain ako sa bahay. Hindi binigyan siya ni Yvette ng pagkakataon na tumanggi, pagkatapos ay pupunta ako sa iyong lugar. Pagkatapos, nag-hang up si Yvette. First ni Nicole ang labi at tiningnan si Clayton. Narinig ni Clayton. Naturally ang malakas na voice ni Yvette at ngumiti. Okay, maaari siyang lumapit, ngunit sabihin sa kanya na umalis pagkatapos kumain. Hindi niya maaabala ang ating oras. Malinaw na nagsalita si Clayton. Umungol si Nicole at tumayo upang pumunta sa balkonahe, bahagyang namula.
Huwag isipin na hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa ulo mo, Ginoong Sloan. Ito ay lamang ang uri ng bagay. Si Clayton ba ay guman dito? Nakukuha niya ahead ng kanyang sarili. Habang nagsalita si Nicole, ipinadala niya ang address kay Yvette. Tumanggi siyang hayaan siyang magkaroon ng daan. Si Yvette ay maaaring manatili hanggat gusto niya, at hindi siya sisipain ni Nicole. Ang tawa ni Clayton ay mababa, ngunit tumawa pa rin ito. Tiningnan niya ang babae sa balkonahe na may umaapaw na lamang sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, tumunog ang doorbell. Tinalakay ni Nicole ang isang mahalagang isyo kay Logan sa balkonahe. Binuksan ni Clayton ang pintuan. Sa sandaling ginawa niya, nagyelo siya. Kabanata 1389. Maghiwalay sila sa lalong madaling panahon. Si Yvette ay hindi lamang sa labas. Sina Julie, Ian, Nathaniel, at Yvette ay may linya sa labas ng maayos. Nagyelo din sila sandali nang makita nila si Clayton. Nagreaksyon si Julie ng pinakamabilis at itinulak ang pintuan habang binabati ang pamilyar kay Clayton. Nandito ka rin, Ginoong Sloan. Hindi ka namin makagambala kung alam namin. Sumunod si Yvette sa loob at sumang-ayon ng katamtaman. Yup. Malamig si Ian at sinundan sila ng walang bakas ng kahihiyan. Siya ay hindi nasisiyahan sa pagkakaroon ni Clayton dito. Tulad ng para kay Nathaniel, he sized Clayton ng ilang sandali at hindi maiwasang magreklamo kay Ian. Hindi pa sila broken. Napahiya din si Ian. Mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Nag-atubiling si Clayton bago paalalahanan sila. Naririnig kita, alam mo. Tumango si Owen. Alam natin. Si Ian ay ang kaibigan ng pagkabata ni Nicole na kung best friend, kung dating suitor. Hindi siya natatakot sa mga provocations ni Clayton. Matapos silang maghiwalay at si Clayton ay naging ex ni Nicole, ang kanilang mga landas ay hindi natatawid muli. Gayunpaman, si Ian ang pinakamatalik na kaibigan ni Nicole para sa buhay. Tinapik ni Nathaniel ang balikat ng balikat ni Clayton. Paumanhin para sa hindi pagdadala ng isang regalo kahit na ito ang ating unang pagpupulong. Pagkatapos, siya swaggered in. Walang bakas ng pagkakasala. Ang apat sa kanila ay tumingin sa paligid at nakita si Nicole sa balkonahe. Gumawa si Nicole ng isang kilos gamit ang kanyang daliri para maging tahimik sila, kaya't umupo silang lahat sa mesa at naghintay. Si Clayton ay medyo nasobrahan, ngunit habang ang kasabihan ay nagpunta, ang mga matalik na kaibigan ng kasintahan ay kailangang malugod. Kailangan niyang sipsipin ito. Tumawag si Clayton para sa isang tao na magpadala ng ilang mga sariwang prutas at gulay, pagkatapos ay kumuha ng maraming bote ng mabuting alak mula sa gabinete ng alak. Lumiwanag ang mga mata ni Ian. Mamahaling alak. Ginoong Sloan, kawili-wili ka. Kahit na si Nicole ay hindi makaya upang mailabas ang alak na ito. Nakita ni Clayton na alam ni Ian ang kanyang mga alak at naalala na ang walang malasakit na batang master na ito ay dapat na sinubukan ang maraming magagandang bagay before. Ngumiti lang si Clayton. Siyempre, handa siya. Si Clayton ay nakasuot ng puting loungewear. Mayroon na siyang mainit at banayad na pag-uugali, ngunit ang kanyang kasuotan ay naging mas matikas at gwapo. Si Yvette maid mismo sa home at naghanap ng merienda. Sapat na, nakita niya ang maraming mga dayuhang na import na merienda sa maliit na gabinete. Tumalikod siya upang tumingin kay Clayton. Ginoong Sloan, maaari ko bang kainin ang mga ito? Bago sumagot si Clayton, tumayo si Nathaniel. Sige. Si Ginoong Sloan ay isang mapagbigay na tao. Si Julie lang ang nadama na may mali. Pumunta si Julie sa bahay ni Nicole dati. Bagaman konektado ang itaas at mas mababang sahig, medyo naiiba ang dekorasyon. Tumingin siya sa paligid at malapit na lamang tanungin si Nicole nang mabago niya ang kanyang estilo. Naibaba ni Nicole ang tawag sa telepono, lumabas, at tiningnan sila ng may ngiti. Kayo ay talagang hindi marunong. Natagpuan mo ang lahat ng mga kabutihan na itinago ni Ginoong Sloan. Si Yvette ay faintly na nagyelo. Si Julie ay muli ang taong nag-react ng pinakamabilis. Ito ang bahay ni Ginoong Sloan. Tumango si Nicole na may ngiti, kumakain kami ng hotpot. Mayroon siyang lahat ng mga tool dito. Hindi aamin ni Nicole na ito ay dahil ayaw niyang magpatuloy sa indulging sa amoy ng hotpot kahit na pagkatapos kumain. Tulad nito,
Nakakuha si Ian ng isang napakahusay na impresyon ni Clayton sa kanyang kabutihang loob para sa pagkuha ng bote ng alak. Ginoong Sloan, sobrang magnanimous ka. Nais ko sa iyo at ni Nicole na kaligayahan magpakailanman. Si Clayton ay labis na nasiyahan sa ikalawang kalahati ng pangungusap na iyon. Ngumiti siya. Salamat. Pagkatapos, tiningnan niya ang iba. Gawin ang iyong sarili sa bahay. Huwag mag-atubiling gawin ang anumang nais mong kainin. Hayaan lamang na pirmahan ni Nicole ang bayarin pagdating ng oras. Lahat ay hindi maiwasang tumawa. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata, at tiningnan siya ni Clayton. Sa anumang kaso, ang mga account na iyon ay kailangang mabilang kay Nicole. Walang pagtakas. Kabanata 1390. Mail Pedo. Tumingin si Nicole kay Nathaniel. Hindi kakaiba para tawagan ni Yvette sina Julie at Ian dito. Gayunpaman, bakit ang isang tao ay naging abala rin kay Nathaniel? Hindi ka ba abala ngayon, ginoong celebrity? Tumawa si Nathaniel. Ako ay isang tagagawa ngayon, kaya talagang naramdaman ko na ang bilog ng libangan ay hindi madaling makihalubilo. Kapag sikat ako, ang mga tao ay hindi nais na higit pa na hawakan ako. Kapag hindi ako sikat, maaari nila akong mamatay sa kamatayan. Sumimangot si Nicole. Ano? Bakit kanila pinaglaruan? Bumantong hininga si Nathaniel sa isang malungkot na pagpapahayag. Mahirap ipaliwanag. Ngumiti si Julie mula sa gilid at tinulungan si Clayton na iset up ang mesa. Bakit pa? Si Ginoong Ferguson ay ipinadala sa isa pang babaeng tanyag na tao, ngunit ang mga larawan sa kanya na nagpapadala ng isa pang babae sa ospital ay kinuha, kaya't siya ay naging isang tunay na scumbag. Ang mga tao ay hindi mapagpanggap sa mga ganitong bagay. Ito ay natural lamang na siya ay may inis. Ang ekspresyon ni Nathaniel ay pangit at hindi nasaktan. Siya ay naging mas walang pagsasalita at malungkot pagkatapos ng mga salita ni Julie. It's just a striptease, ngunit sineseryoso nila ito. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko inamin sa anumang relasyon sa babaeng iyon. Ito ang kanilang sariling imahinasyon. Ang ganitong uri ng bagay ay napaka-common sa bilog. Kapag iniisip ng mga tagahanga na ang isang on-screen couple ay lumikha ng isang spark, makakahanap sila ng katibayan ng mag-asawa na magkasama. Kung sinimulan niyang tanggihan ito, sasabihin nila na siya ay isang pagdaraya na scumbag. Hindi ito isang mahusay na hakbang upang maunawaan. Ang mas mataas na inaasahan ng madla, mas mapanganib ito. Kaya, kakaunti ang mga tao na nagpapadala ngayon. Ang ilang mga tao na nais na maging tanyag na desperadong kinuha sa mga benepisyo at sa wakas ay inihayag ng isang mapayapang break-up anuman ang panganib ng haka-haka. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ng paggawa nito ay hindi maaaring masiyahan ang mga tagahanga. Malinaw na sa isang sulyap na ito ay peke. Ang babaeng tanyag na tao na ipinadala kay Nathaniel ay naging tanyag na lamang at tumanggi na palayain ang anumang pahiwatig ng katanyagan. Kaya, hiniling niya kay Nathaniel na huwag linawin ang hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga tagahanga. Alam ni Nathaniel na hindi madali para sa mga babaeng artista na makihalubilo sa bilog, kaya't naging bulag lang siya. Sino ang nakakaalam na siya ay makuhanan ng litrato kapag ipinadala siya sa ospital, at ang mga bagay ay naging ganito? Tila ang buong mundo ay nagtatanong sa kanyang integridad. Siya ay isang male pedo at mali ang inakusahan. Nang ipaliwanag ni Nathaniel, tinanong ng kanyang mga tagahanga kung bakit hindi niya nilinaw ang kanyang relasyon sa babaeng iyon. Ipinapaliwanag ang kanyang sarili ngayon ay parang sinusubukan niyang gumuhit ng isang linya sa pagitan nila. There was no end to it. Kaya, sumuko siya sa pagpapaliwanag. Naunawaan at natawa si Nicole. Maaari niya itong larawan. Kung gayon ano ang susunod na mga plano mo? Si Nathaniel ay kumalas sa kanyang kamay. Wala akong mga plano. Hindi na ako magpunta muli sa camera. Hindi ko ba maiwasang umalis? Lilipat ako sa likod ng mga eksena. Maraming pera si Nathaniel at nagkaroon ng talento at hitsura, kaya bakit dapat niyang magdusa ang mga maliit na inis na ito? Pinahamak siya ng mga tagahanga at kahit na nais na lumabas ang pamilyang Ferguson at humingi ng tawad o sipin siya sa pamilya. Si Nathaniel ba ay nakakasama sa punto ng walang pagtubos? Ito ay hindi makapaniwala. Ito ay ang mapait na bunga ng karahasan sa cyber. Hindi niya maihatid ang mga ganitong uri ng mga tao. Tumigil siya. Tumawa si Nicole. Ano ang isang marupok na puso?
Tumingin sa kanya si Nathaniel. Ngunit paano pinamamahalaan ng iyong kapatid na lalaki na makihalubilo sa showbiz? Paano siya tumalikod mula sa laway sa isang superstar? Tumingin si Nicole sa kanya at nagsalita sa isang malabong tinig. Ang lahat ng mga kondisyon ng aking ikatlong kapatid ay top-notch. Kahit na nais ng mga tagahanga na masira siya, hindi sila makakahanap ng isang dahilan. Pagkatapos ng lahat, si Kai ay isang lehitimong femme fatale, kaya ang anumang ginagawa niya ay lubos na mapapatawad. Si Nathaniel ay hindi nagsalita at naisip, binibiro mo ba ako o pinapaginhawa ako? Huminto siya sa pagtatanong. Kabanata 1391. Apat na freeloaders. Gayunpaman, medyo napahiya si Julie. Nicole, kung narinig ng iyong ikatlong kapatid na purihin mo siya ng sobra, hindi siya mag-atubiling mag-sneak pagkatapos ng mga rehearsal upang bumili siya ng isang regalo. Hindi nagsalita si Nicole. Mag-aalangan ba si Kai kung hindi man? Si Yvette ay dumating mula sa gilid habang kumakain ng merienda. Ang mga katangian ni Kai sa oras na iyon ay hindi sinasabi. Sa oras na iyon, ang mga tagahanga ay hindi iyon abnormal. Gusto nila lamang ng isang tao na gusto nila. Hindi nila maitatanggi ang mga nakamit na karera ng tanyag na tao dahil lamang sa kanilang pribadong buhay. Hindi katulad ngayon. Tumahimik si Nathaniel. Ipinanganak siya sa maling panahon. Natapos ni Clayton ang paghahanda at tinawag ang lahat. Kumain na tayo. Naghanda siya ng isang dual-sided hotpot malinaw na sopas at maanghang na soup. Hindi sila naging perpekto pagdating sa pagkain. Hindi na kailangang lumitaw si Nathaniel sa harap ng camera, kaya hindi na niya kailangang sadyang panoorin ang kanyang jeta. He let go and ate boldly. Dinala ni Clayton ang lutong karne ng baka sa harap ni Nicole, na sumimangot ng bahagya. Si Nicole ay malinaw na hindi nasiyahan. Tinapik ni Clayton ang kanyang braso at sinabi sa isang mainit na tinig, ito ay mga hiwa ng karne ng wagyu na ipinadala mula sa Japan sa hapon. Napakasarap kahit na hindi ito isang steak. Kumuha ng isang kagat. He was almost coaxing her. Maliban kay Nathaniel, ang iba pang tatlong tao ay hindi makakatulong ngunit iyangat ang kanilang mga ulo na nakatuon sa pagkain. Si Nicole ay maaaring kumain ng prutas at gulay, ngunit hindi niya gusto ang mga hiwa ng karne ng baka. Alam nilang lahat iyon. Sa huli, si Nicole ay nagkasalungat sa loob ng mahabang panahon bago kunin ang maliit na piraso ng karne sa ilalim ng titig ni Clayton at malumanay na kaunti dito. Para bang handa na siyang iwaksi ito. Naghintay sila ng 3 segundo. Nilamon ito ni Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay napaka-neutral. Hindi masama. Natunaw ito sa bibig at hindi mataba. Tumanggo si Clayton na may ngiti, na tila inaasahan ang kanyang reaksyon tulad ng likod ng kanyang kamay. Kumain pa kung gusto mo ito. Pumili siya ng isa pang hiwa para sa kanya. Napansin ang paningin ng mga tao sa buong talahanayan, napakamagalang na inalagaan ni Clayton ang kanyang mga panauhin. Huwag kang magpigil. Huwag mag-atubiling kumain hanggat gusto mo. Hindi nila nais na pigilan, ngunit ang wave na ito ng PDA Public Display Affection ay biglang nagparamdam sa kanila na pinalamanan. Tanging si Nathaniel lamang ang nalubog sa masarap na karne ng wagyu. Hindi rin masyadong kumain si Nicole. Kumuha siya ng ilang kagat bago tumigil. Maingat na binigyan siya ni Clayton ng ilang mga berdeng gulay na niluto ng malinaw na sopas. Bagaman ang pagkain na ito ay hindi sa amorous, ang iba pang 4 na nagchat ng walang tigil at itinapon ang paksa sa kanila paminsan-minsan, catching Clayton off guard. Matapos makita ni Clayton na si Nicole ay halos tapos na kumain, sa wakas ay nagsimulang kumain siya. Ang alak at hotpot ay simpleng isang perpektong tugma. Si Ian ay walang kamalayan sa paggamit ng mga bagay na matiwasay at ibinaba ang buong bote. Pula ang mukha niya habang hinuhugot niya si Clayton ng walang tigil. Kailangan mong dumating bukas at ipagdiwang ang kaarawan ng aking lolo. Sinabi ni Clayton, okay. Ang lahat ay halos tapos na sa pag-inom at pagkain. Tiningnan ni Nicole ang 4 na casual na hitsura ng mga tao at alam na wala silang balak na bumalik ngayon na narito sila. Si Clayton ay labis na walang magawa. Kung alam niya, hindi niya ilalabas ang alak. Paano sila dapat umalis pagkatapos uminom? Ang alak ay isang pagkakamali. Mayroong 3 pag-ikot ng inumin. Ito ay 11:00 ng gabi. Sa labas ay tahimik na may bahagyang malamig na hangin.
Hindi balak ni Clayton na linisin ang gulo. Tatawagan niya ang isang tao upang linisin ito bukas. Hinaplos niya ang kanyang mga templo sa isang sakit ng ulo at tiningnan si Ian, na nakabitin sa kanyang katawan ng walang pag-iingat. Kailan naging malapit si Ian at siya? Bakit siya nag-chat pagkatapos uminom? Tanong ni Clayton kay Nicole. Hindi nagsalita si Nicole. Ito ay isang lumang ugali ng kanya. Huwag mong pansinin. Sa pagtingin sa apat na freeloader na ito, sa wakas ay nadaman ni Nicole na mas mahusay na maiwasan ang pagkain sa bahay sa hinaharap. Kabanata 1392. Freeze a Party. Si Nicole ay painstakingly na inilipat sina Yvette at Julie sa sofa. Si Yvette ay walang malay. Gayunpaman, si Julie ay mayroon pa ring bakas ng kalungkutan. Hindi ko kayo maaabala. Umalis ako. Mabilis na hinawakan siya ni Nicole sa takot. Saan sa palagay mo pupunta kapag katapos ng pag-inom ng labis? Ang aking ikatlong kapatid ay babalik at papatayin ako. Ang mga mata ni Julie ay malabo. Oh, nakalimutan kong tawagan si Kai. Sinabi niya sa akin na tawagan siya tuwing gabi. Pagkatapos, kinuha ni Julie ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Tumingin sa kanya si Nicole. Tila lasing talaga si Julie. Tinawagan ni Julie si Kai at sinabi sa kanya ang lahat tulad ng pag-uulat niya sa kanyang schedule. Kai, umiinom ako sa lugar ni Nicole. Kung hindi ka naniniwala sa akin, makinig ka. Kinuha ni Nicole ang telepono sa pagbibitiw. Tandaan na bumili ng isang regalo pagkatapos ng mga pagsasanay, o itapon ko siya sa kalye. Umungol si Kai at binalaan si Nicole. Huwag kang maglakas loob. Huwag mo siyang pauwi sa kanyang sarili, kailangan mong manatili sa kanya sa buong gabi, naririnig mo ako. Ito ay isang babala mula sa kanyang ikatlong kapatid. Itinambay ni Nicole ang tawag at kinaladkad si Julie sa sofa upang humiga. Matapos gawin ang isang head count, bakit may 3 drunks lamang? Naging sabik si Nicole. Nasaan si Nathaniel? Pinahahalagahan ni Clayton si Ian sa oras at oras ng kanyang katawan, ngunit si Ian ay kumapit sa kanya ng walang kahihiyan. Si Ian ay tulad ng isang linta. Narito siya. Bakit hindi mo suriin ang iba pang mga silid? Sobrang nasobrahan si Nicole. Tumakbo siya papunta sa banyo, ngunit walang tao doon. Pumunta siya sa utility room. Wala rin si Nathaniel. Pumunta siya sa pangalawang silid, tulugan wala. Ang pintuan sa master bedroom ay sarado. Binuksan ito ni Nicole at took a look. Oh, si Nathaniel ay nakahiga sa kama, natutulog ng maayos. Naalala pa niya na takpan ang kanyang sarili ng quilt. Pinahihit ni Nicole ang kanyang mga mata at umatras upang isara ang pintuan. Natagpuan mo siya. Itinapon ni Clayton si Ian sa sahig at hindi siya pinansin. Tumanggo si Nicole at tinuro ang master bedroom. Sa iyong silid. Hilingin sa isang tao na linisin ito mamaya. Hindi naniniwala si Nicole na si Clayton ay magiging banal na linisin ang mga lugar na marumi ng ibang tao. Tumanggo si Clayton. Hinaplos ni Nicole ang leeg niya. Pagod na rin ako. Tulungan mo akong ibaba sina Julie at Yvette. Hayaang matulog sina Ian at Nathaniel habang doon ka muna sa guest room para sa gabi. Iyon ang pinakamahusay na pag-aayos. Nagatubiling si Clayton ng ilang segundo bago umiling-iling. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Gaano siya katapang na hindi siya nakikipagtulungan sa kanya. Hinayla siya ni Clayton sa kanyang mga braso. Ang kanyang malinaw na tinig ay tunog na bahagyang aggrieved. Kami ay dapat na magkaroon ng aming pag-iisa na oras ngayong gabi. Ayaw ni Clayton na matulog kasama ang dalawang lasing na lalaki. First ni Nicole ang labi. Wala siya sa kalagayan na mag-isip tungkol sa anumang bagay ngayon. Binalot niya ang kanyang mga braso sa kanyang baywang na nakapapawi at tinapik ang kanyang likuran. Okay lang, freeze a party. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Seryoso ba siya? Habang sinusubukan niyang ilipat ang mga tao sa ibaba, hindi mapigilan ni Clayton at went upang makatulong. Inilagay niya sina Julie at Yvette sa silid ng panauhin sa ibaba. Nais ni Nicole na maligo at matulog nang makita niya si Clayton na nakaupo sa kanyang kama na walang balak na umalis. Lumakad siya at tinapik ang kanyang balikat. Maaari kang pumunta ngayon. Paalalahanan siya. Si Clayton ay tumangalan ng bahagya na may isang pahiwatig ng isang ngiti sa kanyang mga mata. Sinusubukan mo ba akong itapon pagkatapos mong tapos na gamitin mo ako? Sumimangot si Nicole. Hindi mo masabi iyon. Pagkatapos ng lahat,
Maraming mga tao dito at ang tunog ng tunog ay hindi napakahusay, kaya wala silang magawa. Kung gayon, ano ang sinusubukan mong sabihin? Iginiit niya na ituloy ito hanggang sa wakas. Sinabi ni Nicole, ang mga tao sa itaas ay kailangang alagaan. Sinabi ni Clayton, maaari akong kumuha ng kotse upang dalhin sila sa kanilang bahay. Hindi ito matulungan ni Nicole. Makikita ka kung mananatili ka rito. Paano kung gumising sina Julie at Yvette? Ang ngiti ni Clayton ay nagyelo at ang kanyang mga mata ay malabo na nanigas. Am I an embarrassment? Kabanata 1393. Blood rushed to his brain. Naisip ni Clayton, hindi pa nakilala ang kanyang mga kaibigan at matalik na kaibigan bilang kasintahan ngayong gabi. Bakit kami dapat matakot sa kanila na makita kaming live together? Maliban kung hindi niya nais na malaman ng sino man na ang aming relasyon is already this close. Nangangahulugan ba na handa na siyang tapusin ang relasyon na ito anumang oras? Napagtanto ni Nicole na sinabi niya ang maling bagay. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang sarili. Kung narinig ito ng pamilyang Stanton, hindi papayagan ni na Floyd at Grant si Clayton. Gayunpaman, nang makita ang ilaw sa mga mata ni Clayton na napatay ng kaunti, naramdaman niya na masira ang kanyang puso na parang pinisil. Ang sakit na drilled sa kanyang mga buto. Tulad ng malapit ng buksan ni Nicole ang kanyang bibig upang ipaliwanag, si Clayton ay tumayo ng mahinahon na may mainit at pag-unawa ng ngiti sa kanyang mukha. Kung gayon, dapat kang magpahinga ng maayos. Pupunta muna ako sa itaas. Ang kanyang tono ay nanatiling kalmado nang walang kaunting pagbabago-bago. Gayunpaman, narinig ni Nicole ang isang lamig ng bone piercing. Binuksan ni Clayton ang pintuan ng silid tulugan at lumabas. Biglang nagpanik si Nicole. Alam niya na kung umalis siya ng ganito, they would be completely over. Nicole suddenly ran out, bumagsak sa isa sa kanyang tsinelas, at niyakap ang kanyang baywang mula sa likuran. Ang katawan ni Clayton ay nanigas, ngunit pinigilan pa rin niya ang kanyang tinig. Let go. Greeted ni Nicole ang kanyang ngipin at grip on. Galit siya. Ito ay isang napakaseryosong uri. Tinapik ni Clayton ang kanyang kamay. Lumambat ang boses niya at walang naririnig na lamig. Let go. Umakyat na ako. Ang tono na iyon ay parang walang mali. Gayunpaman, hindi pa rin pinakawalan ni Nicole. Niyakap niya siya ng mahigpit, mababa ang boses niya at malambot. Paano kung ayaw ko? Alam ni Nicole kung ano ang ginagawa niya, ngunit hindi niya ito matulungan. Ayaw niyang saktan siya sa ganitong malupit na paraan. Ang lahat ng iba pang mga alalahanin ay maaaring mawala lamang. Tumahimik si Clayton. Bumaba ang boses niya. Talagang hindi ka nagpapakawala. Hinawakan siya ni Nicole kahit na mas magaan. Ang susunod na segundo, ang kanyang pangitain ay lumipad nang bigla niyang nahanap ang sarili sa mga bisig ni Clayton. Hinawakan niya ang kanyang baywang gamit ang isang kamay at ang iba pang mga kamay sa paligid ng kanyang mga binti. Ang kanyang mga aksyon ay halos magaspang habang siya ay lumingon at naglalakad patungo sa kanyang silid tulugan. Ikaw ang tumanggi na refuse to let go. Huwag mong ikalulungkot. Ang boses niya ay sobrang husky. Nagpanik si Nicole ng ilang sandali sa kanyang puso. Ito ay tulad ng nagbago siya sa ibang tao. Ang mainit at banayad na maskara sa kanyang mukha ay tinanggal, at siya ay naging hindi pamilyar. Napansin ni Nicole ang mga ito na mukhang hindi niya sinasadyang isiniwalat. Gayunpaman, nagustuhan niya ang imahe na pinananatili niya sa harap niya. Sino ang hindi nais na mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng kanyang minamahal? Kaya, hindi niya kailanman first ang ugat ng kung anong uri ng tao talaga siya. Ang mga mata ni Clayton ay bahagyang scarlet. Ang isang kamay ay tumaas sa tabi ng kanyang tainga at ang iba pang kamay somewhat roughly undress her. Hikot ang gulat na flash sa mga mata ni Nicole. Bumagal ang kanyang paggalaw. Ang malamig at harshness ay kumupas mula sa kanyang mga mata at pinalitan ng init at clarity. Natatakot si Clayton na takutin siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hinalikan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay dahan-daang trailed down upang halikan ang kanyang labi. Hindi siya naglakas loob na tumanggi o lumaban, at masunurin na hayaan siyang gawin ayon sa kagustuhan niya. Gayunpaman, sa susunod na segundo, bigla niyang naalala ang isang bagay at binuksan ang kanyang watery eyes. Itinulak siya ni Nicole palayo, humihinga para sa paghinga. Naglagay siya ng ilang puwersa, hindi nagbibigay sa kanya ng maraming pagkakataon upang labanan.
Pagbababa ng kanyang ulo, si Clayton ay malapit na lamang magpapatuloy nang sinipa siya ni Nicole. Isara ang pintuan. Ang tinig na dumaloy ay maislan at kaakit-akit. Nagyelo si Clayton. Noon lamang niya napagtanto na ang ilaw na cast mula sa sala ay maliwanag at mainit pa rin. Ang mukha ni Nicole ay scarlet na, at ang kanyang maliwanag na pulang labi ay sumasalamin sa isang nakakagulat na haze ng ilaw. Si Clayton ay talagang pinangungunahan ng kanyang emosyon at hayaang magmadali ang dugo sa kanyang ulo. Halos maganap ang isang live na palabas. Kabanata 1394. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Nagbago ang mukha ni Clayton. Bumagsak siya sa kama, isinara ang pintuan ng silid tulugan, at ikinulong ito sa likuran niya. Sinabi lang sa kanya ni Nicole na isara ang pintuan, not to get lost. Nangangahulugan iyon na nag-aatubili siyang makibahagi sa kanya. Si Clayton ay natural na hindi magiging pag-unawa upang alagaan ang dalawang tao sa itaas. Sa sandaling lumingon siya, tumakbo si Nicole sa banyo gamit ang mga damit na napunit niya upang takpan ang kanyang dibdib. Masyado siyang mabilis para sa kanya na yumapekto. Hinawakan ni Clayton ang kanyang baba at ngumiti. Ayos lang. Maaari nilang gawin itong mabagal. Hanggat hindi niya ito kinamumuhian. Huminahon si Nicole at nagsimulang punan ang bathtub. Gusto niyang magbabad ng matagal ng mas mahaba upang mag-freshen up. Maaari niyang hintayin ang lalaki sa labas na makatulog pagkatapos na hindi na mapigilan din. Ang pagmamadali ay magpapadala lamang sa kanyang sarili sa danger's jaws. Si Nicole ay napaka-cleverly na nakalock ang pintuan at nagsimulang magbabad sa paliguan. Tiniyak niyang hindi makaligtaan ang mga mahahalagang langis at kandila. Ang mas nakakapagod, mas mahusay. Matapos ang halos 20 minuto ng pagbabad, natutulog si Nicole. Nang hindi na niya ito matiis, sa wakas ay umakyat siya sa labas ng tubig. Walang paggalaw sa labas, at hindi siya sinugod ni Clayton. Nakatulog na ba talaga siya? When nang lumabas siya ay napagtanto niya na ang kanyang mga damit ay hindi na masusuot. Hindi siya nagdala ng pagpapalit ng pijama. Nagkaroon lamang ng isang towel ng paliguan na nakabalot sa kanyang maislan na katawan. Masyado siyang walang pag-iingat. Tulad ng malapit na siyang magsalita, bigla niyang naalala ang isang bagay at maingat na binuksan ang pintuan ng isang crack. Gusto niyang makita kung nandoon pa siya. Gayunpaman, bago niya mailabas ang kanyang ulo, ang pintuan ay binuksan mula sa loob, na parang ang tao ay naghihintay ng sandaling ito sa loob ng mahabang panahon. Bago siya magreaksyon, itinulak siya laban sa dingding ng banyo. Handa kang lumabas. Ang kanyang tinig ay husky na may isang pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Napaka-nervous ni Nicole na ang kanyang puso ay malapit ng tumalon. Sinubukan niyang kumilos na parang walang mali, ngunit ang nerbiyos sa kanyang ekspresyon ay malinaw para makita niya. Hindi siya nakasuot ng pijama at nakabalot lamang sa isang tuwalya. Siya ay isang natural na kagandahan. Bakit ka pumasok? Ano sa palagay mo? Ang tip sa kanyang ilong ay dahan-daang lumapit, nais na magpatuloy sa paggawa ng kung ano ang iniwan niya na hindi natapos kanina. First ni Nicole ang labi. Kung gayon dapat kang maligo. Tapos na ako, kaya lalabas ako. Sinubukan niyang lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga bisig, ngunit ang kanyang kamay ay kumapit sa paligid ng kanyang baywang at madaling hinayla siya. Napapaligiran siya ng kanyang amoy. Ngumiti si Clayton. Ang kanyang mga mata ay parang maaari silang magsalita, amorous at nakakaengganyo. Walang pagmamadali. Maaari tayong maligo ng magkasama. Si Nicole ay hindi niya may angat ang kanyang mga kamay. Kung hindi para sa tunog ng paglalakad na nagmula sa labas, hindi mabuksan ni Nicole ang kanyang mga mata. Narinig ni Nicole sina Yvette at Julie na pinag-uusapan ang tungkol sa isang tao sa labas, ngunit hindi niya marinig kung ano ang eksakto. Bigla niyang naalala na kasama niya si Clayton kagabi. Kung nahuli ako, agad na bumangon si Nicole. Walang laman ang kama sa tabi niya. Wala si Clayton. Napabuntong hininga si Nicole. Gayunpaman, naramdaman din niya ang isang maliit na nawawala at hindi niya nakikita ng umaaga. Ang susunod na segundo, bigla niyang narinig ang tinig ni Clayton na tumunog sa sala. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya bumili lang ako ng ilang mga random na bagay. Masyado kang magalang, Ginoong Sloan. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Iyon ang tinig ni Julie. Sinabi ni Yvette, Mr. Sloan, talagang maalalahanin ka.
Kung ito ay Nicole, kailangan nating mag-back hungry. Natagpuan ni Nicole ang isang pares ng pajama upang ilagay at lumabas kasama ang kanyang magulo na buhok. Nagising ako sa sandaling narinig ko ang mga tao na nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Hindi ba nakakatakot? Sinukat siya ni Yvette. Nicole, kumusta ang iyong balat pagkatapos ng pagtulog lamang sa isang gabi? Nagyelo si Nicole, at ang kanyang isip ay agad na humihikbi. Ang hangin ay hindi gumagalaw sandali. Pagkatapos, tiningnan ni Julie si Nicole at pagkatapos ay si Clayton. Sinasaktan siya ng pagsasakatuparan. Kabanata 1395. Gumawa para dito. Hindi makatayo si Nicole sa kanilang hitsura ng probang. Nakakakita habang ang sitwasyon ay nagiging awkward, agad na lumaban si Nicole. Ipinanganak ako na may mabuting balat. Agad na tumigil si Julie kay Yvette, na nais na magpatuloy sa pagsasalita. Tumingin siya kay Nicole na may ngiti. Well, ang iyong kasintahan ay lumabas ng maaga sa umaga upang bumili ng agahan para sa amin. Salamat sa kanya ng maayos para sa amin. Natapos na ngayon, at mayroon pa rin kaming mga bagay na dapat gawin, kaya makikita ka namin sa piging ngayong gabi. Tumanggo si Nicole. Ang piging ng kaarawan ng Old Master Carter ay ngayong gabi, kaya syempre, magkikita sila. Si Yvette ay hinayla ni Julie. Sina Clayton at Nicole lamang ang naiwan sa sala. Tumingin si Nicole sa agahan sa hapagkainan at sumimangot ng bahagya. Bumagsak sila hanggang sa madaling araw, ngunit mayroon pa rin siyang lakas upang lumabas upang bumili ng agahan. Hindi ba niya kailangan matulog? Tumalikod siya upang tumingin sa kanya. Agad na naintindihan ni Clayton kung ano ang iniisip niya. Ngumiti siya at ipinaliwanag. Mayroong isang bumili nito ng maaga sa umaga at hinatid ito sa ibaba. Nagpunta lang ako upang makuha ito ng ilang minuto na ang nakakaraan. Ang pagsasakatuparan ay lumitaw kay Nicole. Kaya, mali sila upang purihin ka. Tumawa si Clayton. Maaari kong ipaliwanag ito sa kanila, ngunit lumabas ako upang magagahan upang walang malaman na nanatili ako rito kagabi. Kung hindi man, si Clayton ay magkakaroon lamang ng kanilang agahan ng diretsyo na ipinadala sa pintuan. Wala nang masabi si Nicole. Tumalikod siya at nagpunta upang maghugas. Nang siya ay tapos na, napanood niya si Clayton na nakaupo sa hapagkainan na naghihintay para sa kanya habang sumasagot sa ilang mga email at mensahe mula sa Liberty. Biglang naisip ni Nicole. Naiwan ba ang mga tao sa itaas? Tanong ni Nicole. Sinabi ni Clayton, mula sa tunog nito, marahil naroon sila. Bago siya bumaba, narinig niya ang tunog ng pagsasara ng pintuan. Tumanggo si Nicole. Nagtrabaho ka ng husto kagabi. Tinanong ni Clayton, masipag na trabaho sa aling aspeto. Malinaw na alam niya pa rin na tinanong niya. Ang ngiti ni Nicole ay nanigas. Gusto talaga niyang i-bash siya hanggang sa kamatayan. Si Clayton ay talagang nakakakuha ng mas malabo. Tila napakahirap para sa kanya na maglagay ng isang maginoo sa harapan niya. Gayunpaman, si Nicole ay hindi pumayag na mahulog at ngumiti. Sa lahat ng aspeto, si Clayton ay hindi nagsasalita. Hindi niya pinamamahala ang upang manginis sa kanya at tinutokso sa halip, tulad ng inaasahan ni Miss Stanton. Si Clayton ay masunurin na nagbuhos ng isang mangkok ng sopas para sa kanya. Uminom ng ilang sopas. Ang iyong lalamunan ay horse. Sinabi ni Nicole, dapat kang gumawa ng para dito. Kahit sino ay malalaman kung paano saktan ang iba. Mga lalaki. Hindi napunta si Nicole sa opisina kahapon. Kung hindi na siya nagpakita muli ngayon, personal na darating si Grant upang mahuli siya. Kumuha si Nicole ng ilang kagat bago siya ipinadala ni Clayton sa Stanton Corporation. Bago lumabas ng kotse, may naalala si Nicole. Ang lipstick mark kahapon. Tila nawala ito. Hindi naalala ni Nicole na makita ito nang kunin niya ito mula sa J&L Corporation. Sinabi ni Clayton, maaari ba akong magkaroon ng isa pa? Get lost. Ang paksa ay completely weird away. Ayaw ni Clayton na pakawalan at tumingin sa kanya ng makahulugan. Hindi mo talaga ako hahalikan, babe. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na halikan ang buong araw na ito. Tumingin si Nicole sa kanya nang walang pagsasalita. Was he a child? Gayunpaman, ang mga tao ay darating at pupunta sa pasukan, at ang sasakyan na nakapark dito ay partikular na masasabik at kapansin-pansin.
Ayaw ni Nicole na maging paksa ng mga pag-uusap ng lahat ng umaga at nakasandal sa kanyang mga mata. Ito ay isang light kiss. Hindi siya binigyan ng pansin at lumingon upang lumabas. Hindi rin siya pinigilan ni Clayton at ngumiti sa kanyang likuran. Ang cute-cute. Tulad ng malapit na niyang simulan ang kotse, tumangala si Clayton, at biglang tumigas ang kanyang mukha. Mabilis na nakuha ni Clayton ang kanyang mainit at katamtaman na pag-uugali, lumabas ng kotse, at tumango ang kanyang ulo. Ginoong Stanton. Ang tingin ni Grant ay mapait na malamig habang nakatingin siya kay Clayton. Nakita niya ang eksena ngayon, kaya hindi maganda ang ekspresyon niya. Dahil nandito ka na, bakit hindi ka dumating para sa isang upuan, Ginoong Sloan? Si Clayton ay medyo kinakabahan at hindi maipaliwanag ang ilang presyon. Ibinababo ko lang si Nicole sa daan. Mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin. Tiyak na darating ako at magbisita sa ibang pagkakataon. Tiningnan ni Grant si Clayton ng walang pag-iingat. Hindi iyon kinakailangan. Gumawa lamang ng appointment ng maaga kung kailangan mo ng isang bagay. Oo. Kabanata 1396. Ipakilala ang isang kasintahan. Malapit na lang umalis si Grant nang bigla niyang naalala ang isang bagay. Kailan ka bumalik sa Mediania, Ginoong Sloan? Dumating ang flight ko ng gabi bago kahapon. Sumagot si Clayton nang hindi nag-iisip. Matapos niyang gawin, natanto ni Clayton ang motibo ni Grant. Bahagyang nagbago ang mukha niya. Clayton was just about to look up, ngunit lumakad na si Grant nang hindi nagsabi ng isang salita. Maging ang likod ni Grant ay may hindi maipaliwanag na chill. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Si Nicole ay malinaw sa isang magandang kalagayan kaninang umaga. Kapag ang ginang sa harap ng desk at binati siya ng kalihim, isa-isa siyang tumugon sa kanila. Ang iba ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit alam ni Logan. Gayunpaman, hindi niya masabi. Kumatok si Logan sa pintuan gamit ang mga dokumento at ibinuhos siya ng isang tasa ng kape. Pangulo, si Asher Sullivan mula sa Sindro International ay nais na makita ka. Makikilala mo ba siya? Tumahimik si Nicole. Hindi. Wala siyang magandang impresyon sa taong iyon. Kahit na lumipas ang ilang taon, walang magandang sulit na matuklasan. Bukod dito, isa siya sa mga kalalakihan ni Eric. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Logan upang magulat. Tumanggi si Ginoong Sullivan na umalis. Sinabi niya na hindi ito kay Ginoong Ferguson ang nagsabi sa kanya na darating. Mayroon siyang isang bagay na mahalaga na sabihin sa iyo. Tumahimik si Nicole. Anong mahalagang bagay ang maaari niya? Gayunpaman, tiningnan niya si Logan. Hayaan mo siya. Kung hindi ito sapat na mahalaga, sasabihin niya kaagad sa kanya na mawala. Kumatok si Asher sa pintuan at pumasok. Nakasuot pa rin siya ng sloppily at hindi sinasadya. Nakasuot siya ng puting suit. Miss Stanton, matagal na hindi nakikita. Nais kong makibalita sa iyo ng mag-isa ngayon. Nagsalita si Asher na may ngiti. Isinara ni Nicole ang dokumento sa kanyang kamay at tiningnan siya ng isang walang malasakit na pag-uugali. Ginoong Sullivan, kung nais mo lamang na makibalita sa akin, mangyaring umalis. Hindi kami magkakasama sa bawat isa. Ang ngiti sa mukha ni Asher ay nagyelo at kumupas ng bahagya. Umupo siya sa tapat niya at laki siya, narrowang ang kanyang mga mata. Kahit na ayaw niyang aminin ito, ang intern na sumali sa kanilang kumpanya pabalik noon ay ang Nicole Stanton na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Iyon ay isang katotohanan. Si Nicole ay naiiba sa Ava York. Ginamit ni Ava ang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay at gumawa ng mga maling akusasyon. Nang nakita niya ang mga tao na nagpapasaya sa kanya o nagagalit, si Ava ay palaging kumikilos sa interes ng mga benepisyo. Hindi mahalaga kung gaano siya naiinis, siya ay kikilos na parang napaka-amicable sa tao. Gayunpaman, hindi kailanman gagawin ni Nicole iyon. Isusulat ni Nicole ang mga salitang kinamumuhian kita sa kanyang noo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman nang ahas na lumitaw si Asher sa harap ni Nicole. Natatakot siya na iugnay niya siya kay Ava. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay nagsalita si Asher. Okay. Pagkatapos ay huwag nating catch up. Mag-usap tayo tungkol sa iba pa. Hindi man lang raise ni Nicole ang kanyang kamay. Tumingin siya sa kanyang telepono. Tumugon siya sa mga mensahe. Tumahimik si Asher. Wala bang pag-asa sa pagitan mo at Eric Ferguson?
Ano ang isang nakakatawa na bagay na hihilingin? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Hinawakan ni Asher ang kanyang ilong. Nais ng isang ginang na hilahin ko ang ilang mga string at ipakilala siya kay Ginoong Ferguson. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ano ang iniisip mo kay Mr. Ferguson, kaya ayaw kong magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan sa ibang pagkakataon. Kung may posibilidad pa rin kayong dalawa na magkasama, hindi ako gagawa ng ganoong bagay. Naunawaan ni Nicole kung bakit dumating si Asher. Ibinagsak niya ang kanyang telepono. Ang kanyang maliwanag na mukha ay walang kamali-mali, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay hubog paitaas, ngunit hindi masabi ni Asher na nakangiti siya. Hindi mo ako dapat tanungin. Dapat mong tanungin si Ginoong Ferguson. Wala akong kinalaman sa kanya sa mahabang panahon, at hindi ako gaanong karapat-dapat na makagambala sa kung sino ang kasama niya. Malinaw na sinabi ni Nicole ang bawat salita. Bukod, kung si Eric ay talagang makahanap ng isang taong gusto niya at pinakawalan ang nakaraan, si Nicole ay magiging mas masaya na bigyan siya ng basbas. Napansin ni Asher ang kanyang mukha at dahan-daw ang pinakawalan ang isang buntong hininga nang makita niya na ibig sabihin ni Nicole kung ano ang sinabi niya. Kaya, ipinakita niya muli ang kanyang matuno ng ngiti. Kabanata 1397. Kasal at diborsyado. Tapos hindi na ako pipigilan. Narinig ko na nakikipag-date ka kay Ginoong Sloan, ngunit nakakaramdam pa rin ako ng hindi mapakali nang hindi naririnig ang iyong sagot ng personal, sabi ni Asher. Tumingin sa kanya si Nicole. Kailan mo natutunan na maging maingat, Ginoong Sullivan? Sinabi ni Asher, natututo ako mula sa aking mga pagkakamali. Malapit na lang siyang mag-alok ng kanyang palm nang mag-chuckled si Nicole. Oh, parang marami kang natutunan mula sa karanasan ni Miss York. May isang sneer sa kanyang mga salita. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Asher. Siya ay isang matalinong tao at ang pinakamahusay sa pagbabasa ng mga mukha ng mga tao. Paano niya hindi malalaman kung bakit dinala ni Nicole si Ava ngayon? Ito ay dahil, mula sa simula, alam ni Nicole na may kaugnayan siya kay Ava. Napanood lang si Nicole habang naglalaro siya ng pipi at habang naglalakad si Ava sa hakbang patungo sa kamatayan. Pagkatapos, kapag ang kanyang budi ay malapit ng maibsan ang buong pasanin nito, ang dating kwento ay hinukay at ipinahayag ang kanyang kahihiyan, na hinayaan siyang makita kung ano ang isang kasuklam-suklam at walang kahihiyan na tao. Tahimik na tiningnan siya ni Asher ng ilang segundo at tumayo ng isang bahagyang mapatlo na mukha, kahit na nagpupumilit siyang mapanatili ang kanyang natitirang dignidad. Pasensya na sa pag-abala sa iyo. Palm. Ang pagmamataas at kalooban ay ganap na nawala. Hindi alam ni Logan kung paano mabilis na nagbago si Asher. Gayunpaman, dapat ito ay dahil kay Nicole. Kumatok si Logan sa pintuan at lumakad, hinayaan ang tao sa labas. Pangulo, ang iyong damit para sa piging ng kaarawan ng Old Master Carter ay handa na, at ang alahas na ipinadala mula sa mansyon. Nais mo bang subukan ito? Tumingin si Nicole sa oras. Walang pagmamadali. Ilagay ito sa ngayon. Tumanggo si Logan at sinabi sa kawani na ilagay ito sa silid pahingahan sa loob bago umatras. Dumating si Grant bago ang tanghali. Umupo siya sa tapat niya at hindi nagsasalita. Nagtataka si Nicole. Isang araw lang siyang tumagal, di ba? Big brother, may sakit ka ba? Pinahihit ni Grant ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay nalubog. Sinaksak ni Nicole ang kanyang mga salita. Sinabi ni Grant, bakit hindi sinabi sa amin ni Ginoong Sloan na bumalik siya? Mayroon siyang sariling schedule. Bakit kailangan niyang mag-ulat sa atin? Medyo nagkasala si Nicole. Sinabi ni Grant, kung ito ay ibang tao, syempre, hindi kakailanganin, ngunit ikaw. Ang isang relasyon ay isang buhay na bagay, hindi isang produkto ng isang mapang-akit na pag-iisip. Kailangan mong isaalang-alang ito ng mabuti bago magpasya sa pasulong. Ang ekspresyon ni Nicole ay naging seryoso din habang nakatingin kay Grant. Alam ko, Big Brother. Iniisip mo na inuuna ang aking damdamin dahil ikinasal ako at hiwalay kay Eric on an impulsive. Ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Kung bumalik ako sa 4 na taon na ang nakalilipas, baka pipiliin ko pa rin si Eric. Natawa siya sa sarili. Ngunit kung nakilala ko muna si Clayton, maaaring hindi iyon ang kaso.
Masikip ang mga browser ni Grant at naging glum sa kanyang mga salita. Gayunpaman, matapos marinig ang huling bahagi ng kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging komplikado. Pagkatapos nito, nagpapatatag ang kanyang ekspresyon. Ang implikasyon ay sa kanyang puso, si Clayton ay mas mahusay kaysa kay Eric pabalik noon. Inisip ni Grant ang tungkol dito, tumayo, at wala nang nais na sabihin pa. Siguraduhin lamang na alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Ang iyong hipag ay umuwi at nagluto sa bahay, kaya hindi ako pupunta sa piging ngayong gabi. Mayroon kang buong awtoridad na pumunta sa ngalan ng pamilyang Stanton. Tumanggo si Nicole. Orihinal na naisip niya na magiging mas buhay kung lahat sila ay nagpunta, but after Grant got married, ang mga pag-andar sa lipunan na ito ay itinulak hanggat maaari. Talagang parang gastusin niya ang kanyang buhay kasama si Aida na seryoso. Lahat ito ay salamat sa magandang pagsasanay ni Aida. Kahit na ang isang bloke ng yelo ay managed to turn out like this. Ito ay tiyak na hindi isang madaling gawain. Sa gabi, dahil sa malalim na pakikipagkaibigan ng Stanton sa pamilyang Carter, hindi sinasadya ni Nicole na huli na at pumunta doon ng maaga pagkatapos magbihis. Pupunta rin si Clayton, ngunit mayroon siyang ilang mga bagay sa kamay at medyo huli na. Ang pamilyang Carter ay mapagbigay na naibok ang 2 palapag ng piging ng bahay, sa itaas na palapag upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo at sa ibaba para sa pakikisalamuha. Inisip ni Nicole na dumating siya ng maaga, ngunit sa sandaling nakarating siya doon, napagtanto niya na halos kalahati ng mga tao sa listahan ng panauhin ay nakarating na. Hindi siya maaga. Kabanata 1398. Ang iyong biyenan. Nag-sign in si Nicole. Ang matalim na mga mata ni Ian ay nakita si Nicole, at agad siyang nagpunta upang i-flatter siya. Miss Stanton, mukhang nagliliwanag ka ngayon. Ang maliit na starlet na inanyayahan ay kailangang maghanap ng butas upang ilibing ang kanilang sarili. Ang damit na ito ay napakaganda, ngunit medyo masyadong maikli. Nash ni Nicole ang kanyang mga ngipin, sinusubukan na kontrolin ang kanyang ekspresyon. Bumaba ito sa aking takong ngunit sa tingin mo pa rin ay maikli. Sa palagay mo ba ay dapat na maging damit ng kasal? Ang mga mata ni Ian ay naiilawan. Pinangarap ng aking lolo na makita ang kanyang biyenan. Kung naglalakad ka sa akin sa isang damit na pangkasal, ginagarantiyahan ko na makakakuha ka ng mga regalo na higit pa kaysa sa iyong mga dividends. Pinaihit ni Nicole ang kanyang mga mata. Ginagarantiyahan ko rin na hindi mo iiwan ang lugar na ito gamit ang iyong mga binti sa lupa. Siya ay mapupuksa sa kanya kahit papaano. Hindi naglakas loob si Ian na sabihin pa at hinayla siya sa Old Master Carter. Lolo, tingnan kung sino ito. Hindi ba siya katulad ng iyong biyenan? Ang mga labi ni Nicole ay umiikot. Gusto niya talagang sipin siya hanggang sa kamatayan. Ang mga nakapalibot na kamag-anak at mga kaibigan na nakarating lamang ay nakakita ng eksenang ito at hindi maiwasang tumawa. Pinaikit ni Old Master Carter ang kanyang mga mata at sized si Nicole. Lil-en, hindi ka pa nagtagal. Ngumiti si Nicole, yumuko, at kinuha ang regalo na inihanda ni Floyd ng matagal. Lolo, hinihiling ko sa iyo ang kaligayahan at kahabaan ng buhay. Bagaman matanda na si Old Master Carter, hindi siya bulag o bingi. Napakalinaw niya. Kinuha niya ito at binuksan ito. Ito ay isang anti-gum hindi mabibili ng pera. Ngumiti siya. Ang iyong ama ay dumaan sa maraming problema. Ngumiti si Nicole. Mabuti na gusto mo ito. Tumawa si Ian at nagbiro mula sa gilid. Lolo, gusto mo ba si Nicole? Hayaan si Nicole na maging apo mo ng biyenan, okay. Muli na nadurahan ni Nicole ang paghihimok na matumbok si Ian. Tumawa si Old Master Carter. Ang kanyang mahabang balbas ay nanginginig. Si Nicole ang aking anak na babae. Ang mga nakapalibot na tao ay hindi makakatulong ngunit tumawa. Stiffened ang ekspresyon ni Ian. Nagpunta si Nicole mula sa pagiging potensyal niyang asawa sa kanyang tiyahin. Wala nang masabi si Ian. Kung ginawa niya, maaaring magtapos si Nicole bilang kanyang Diyos Lola. Naunawaan niya na ang matandang ito ay ginagawa ito ng may layunin. Emph. Itinuro ni Nicole si Ian smugly. Mabuting batang lalaki. Tawagin mo akong auntie. Lumibot ang bibig ni Ian at ibinaba niya ang kanyang tinig. Mali ako.
Nakita ni Nicole na si Ian ay may magandang pag-uugali sa pag-admitting ng kanyang pagkakamali, kaya hindi niya ipinagpatuloy ang pagpahiya sa publiko. Matapos ang pagsandal doon at nagsabi ng ilang mga salita, binalak ni Nicole na lumingon at umalis. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Eric na nakatayo, kung kailan pa. Alam ni Nicole na walang paraan upang maiwasan siya, at hindi na kailangang iwasan din siya. Marami pang mga okasyon tulad nito sa hinaharap, at imposibleng hindi dumalo dahil lamang sa isang tao. Maaari pa rin silang makipag-ugnay sa mundo ng negosyo. Likas na napansin din siya ni Ian. Gayunpaman, ito ay isang kaganapan na naka-host sa pamamagitan ng kanyang pamilya, kaya hindi niya ito guluhin. Hinailan niya lang ang braso ni Nicole. Pumunta tayo sa tabi ng aking ina. Itinuro ni Ian sa ibang direksyon. Si Ginang Carter ay napapaligiran ng isang bilog ng mga kilalang tao at mga kababaihan na may mataas na lipunan, nakikipag-chat sa mga peking ekspresyon. Nakakapagod na lang sa pagtingin sa kanila. Tumanggi si Nicole ng tiyak. Walang paraan. Tulad ng pag-uusap nila, si Eric Comley ay lumakad sa kanila. Ang kanyang linya ng paningin ay natural na nahulog kay Nicole lamang. Ang kanyang mga mata ay mabigat na parang nagdadala ng 1,000 pounds sa loob. May pag-uusapan lang tayo. Tanong ni Eric. Mababa ang boses niya. Tumangala si Nicole. Tungkol sa ano? Sinabi ni Ian, maaari ba akong sumali? Bagaman tinanggal si Ian, hindi nangangahulugang kailangan niyang gumawa ng paraan. Maaari pa rin kumilos si Ian bilang buhangin sa mga mata ni Eric. Tumingin si Eric kay Ian na may isang walang malasakit na titig at itinuro sa kanan. Pangalawang batang Master Carter, sa palagay ko ay nais na kausapin ka ng ginang. Ian snorted with disdain, lumingon, at tiningnan ang tao sa kanan. Ha! Ito ang anak na babae ni Ginoong Zabel na si Adeline Zabel. Kabanata 1399. Takot siya sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ian. Tumingin si Adeline kay Ian na may isang sabik na titig, na parang ang kanyang puso ay nakabitin sa kanyang katawan. Nang halos masira ni Terence ang Carter family before, itinuring na ng pamilyang Carter ang pamilyang Zabel bilang isang tinak sa kanilang panig, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pag-ibig at pagkahumaling ni Adeline para kay Ian. Sa sandaling nakita ni Adeline si Ian, agad na naiilawan ang kanyang mga mata at itinaas niya ang kanyang palda upang lumapit. Natakot si Ian at pinakawalan ang kamay ni Nicole, nais na iwanan si Nicole at tumakas. Sa kaisipang iyon ang ginawa niya. Nicole, aalis na ako. Alagaan ang iyong sarili. Pagkatapos, itinaas ni Ian ang kanyang mga binti at tumakbo. Siya ay bumagsak sa ilang mga baso ng alak at malumanay na chided ng mga matatanda at kamag-anak sa gilid para sa hindi sapat na pagiging matatag. Gayunpaman, sa sandaling napansin nila si Adeline, nagbago ang kanilang mga tinig na tinig. Magmadali ka at tumakbo. Huwag kang pahuhuli. Tiningnan ni Nicole ang eksenang ito na may sorpresa. Ito ay tulad ng isang farce. Si Eric, na nasa harapan niya, ay nais lamang na mag-isa kasama si Nicole. Matagal na siyang hindi niya nakausap. Inabot niya upang hawakan ang payat na patas na palso at malakas na hinayla siya upang maglakad palayo. Si Nicole ay nalubog pa rin sa drama ng panonood ng isang mahusay na palabas at ganap na nahuli. Subconsciously sinubukan niyang kumawala, ngunit walang silbi ito. Medyo nagagalit siya, at malinaw at malamig ang mukha. Eric Ferguson, bitawan mo ako. Hindi nais ni Nicole na hindi maunawaan ng iba ang kanilang na impossible to ref-air na relasyon sa isang okasyong tulad nito. Nais niyang iwasan ang hindi inaasahang haka-haka. Malamig ang boses niya. Talagang pinakawalan ni Eric ang kanyang kamay, lamang na lumingon at hadlangan ang kanyang landas sa likuran pati na rin ang paningin ng iba. Tumingin siya sa kanya ng mga nakalubog na mata at jerked his chin to the rest area. Hindi ba tayo maaaring umupo doon at makipag-usap ng kaunti? Ang direksyon na kinuha niya sa kanya ay hindi isang malayong lugar. Ito ay di matao at walang nagtitipon doon, kaya medyo tahimik ito. Nais ni Nicole na gawing malinaw ang mga bagay upang hindi maging sanhi ng awkwardness sa pagitan nila. Walang punto sa tirahan sa nakaraan sa buong araw. Ang dalawa sa kanila ay nakaupo ng harapan. Bihira, walang mga argumento o lamig o hindi pinapansin ang bawat isa. Pareho silang humakbang at nakompromiso.
Hindi madaling mapanatili ang kasalukuyang mababaw na pagkakaisa. Si Nicole ay tumingin sa paligid ng maingat, natatakot na may makapansin sa kanila at magsabi ng isang bagay na hindi maliwanag. Ano ang gusto mong sabihin? Ilabas mo. Hinimok niya. Tiningnan ni Eric ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mukha ay lumaki ng bahagya at malamig. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Tahimik lang na tinitigan ni Eric ang taong nasa harap niya ng madilim na mata. Pasensya na. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay tumitibok ng bahagya habang tinitingnan siya ng tahimik. Sinabi ni Eric, kamakailan lamang ay napagtanto na ang gusto ng isang taong hindi gusto na pabalik ay napakasakit. Ang puso ni Nicole ay nag-ikot lamang ng bahagya at nakaramdam ng sakit sa ilang sandali. Tiningnan ni Eric ang kanyang hindi nakuhang ekspresyon at ngumiti. Marahil karma. Ginagamot mo lang ako tulad ng kung paano kita ginagamot noon, medyo patas ito. Naramdaman ni Nicole na ang kanyang dibdib was being pressed by a boulder, na hindi siya makahinga. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito. Hindi niya gusto ang pag-alala sa mga hindi kasiya siyang karanasan kay Eric. Ito ay isa pang bruise muli. Ginoong Ferguson, kung iyon ang nais mong pag-usapan, hindi na kinakailangang magpatuloy. Hindi kinakailangan. Hindi kinakailangan para sa iyo, ngunit para sa akin, tulad ng pag-alis ng kalahati ng aking buhay. Umupo doon si Eric at curled ang labi niya. Ang ilaw ay malabo habang sumasalamin ito sa gilid ng kanyang mukha na mapatla at malamig, na puno ng isang masamang pagmamataas. Sa sandaling iyon, biglang nadama ni Nicole na si Eric ay nahulog mula sa kanyang pedestal at sa putik. Labis siyang nalulungkot. Kabanata 1400. Hindi nagkakasundo. Tila walang ingay sa paligid. Ang tao sa harap ni Nicole ay nakatitig sa kanya ng naidim eyes. Ang tingin ni Nicole ay labis na kalmado at malamig. Nararamdaman niya ang pagbabago ni Eric. Gayunpaman, wala na itong epekto sa kanya. Ang pagtingin lamang kay Eric at pag-iisip tungkol sa nakaraan ay nagpalungkot sa kanya. Ngayon, mayroong isang tao sa kanyang buhay na maaaring magpatawa sa kanya. Si Nicole ay nagnanais ng kaligayahan kahit na higit pa. Nag-isip siya ng ilang segundo bago magsalita sa isang magaan na tono. Mayroon akong kasintahan ngayon, alam mo na. Kahit na wala, hindi na ako babalik sa iyo. Si Eric ay tahimik na sandali bago ang pagbagsak. Alam ko. Ito ay kasintahan lamang. Maaari kang maghiwalay pagkatapos ng kasal, hayaan kung hindi ka pa kasal. Ang ibang tao ay may pagkakataon pa rin, di ba? Sumimangot si Nicole. Tulad ng sasabihin niya sa isang bagay, bigla niyang narinig ang tinig ni Julie mula sa tagiliran. Nicole. Tumingin si Nicole, at kumala si Julie sa kanya. Tila ito ay isang bagay na kagyat. Siya ay immediately tumayo. Excuse me. Ayaw ni Nicole na magpatuloy sa paksang ito. Hindi siya napigilan ni Eric. Kinuha lang niya ang baso ng alak sa mesa at malumanay na humigop. Ang gilid ng kanyang mukha ay malamig, at ang kanyang tingin ay madilim. Naglakad si Nicole. Kara-rating mo lang. Tumanggaw si Julie. Dadalhin ni Yvette ang kanyang kasintahan mamaya, kaya't ako lamang ang nag-iisa. Hindi ko inaasahan na makita kang nakikipag-chat kay Ginoong Ferguson. Ano? Hindi pa ba siya sumuko? Napangiti si Nicole nang walang pasubali. Palaging nais ng mga tao ang mga bagay na hindi nila maaaring makuha. Sino ang maniniwala kung sinabi niya na siya ay buong puso at taos puso? Narinig ni Julie ang mga malamig na salita at natigilan. Ikaw talaga. Agad siyang nakaramdam ng kaunting sakit ng puso para kay Eric. Si Nicole ay palaging gumagamit ng dahilan upang tingnan ang mga taong hindi niya pinansin, kaya maaari niyang objectively na mag-isip sa madilim na estado ng isip ni Eric upang aliwin ang kanyang pagpapasya na umalis. Gayunpaman, alam ng lahat na sa larong ito ng diborsyo, ang pinaka-nasugatan na tao ay si Ginoong Ferguson. Gayunpaman, wala namang sinabi si Julie. Alam niya na tinamaan ito ni Nicole at Clayton at natural na umaasa na ang kanilang relasyon ay makakabuti lamang. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na ang isang espesyal na panauhin ay darating ngayon. Sumandal si Julie at nagsalita. Tumalikod si Nicole. Anong espesyal na panauhin? First ni Julie ang labi niya at umiling-iling.
Ginang Carter's sister ay nagyabang kanina na ang kanyang anak na si Riley ay babalik mula sa ibang bansa. Ngumiti si Nicole. Iyon ang tiwala na pondo ng bata. Si Riley ay pinsan ni Ian na hindi kahit na nagtapos sa high school dahil sa isang away na iniwan siya ng isang kriminal na tala. Napilitan siyang mag-aral sa ibang bansa matapos na mapalayas, ngunit siya ay pinalayas mula sa paaralan sa ibang bansa pagkatapos ng 2 taon din. Gayunpaman, he still mingled pa rin ng bilog sa ibang bansa. Marahil sa pamamagitan ng pag-asa sa pamilya ng Carter at reputasyon ito. Ang prestihiyo ng pamilya ng Carter na ibinaba ay karamihan ay salamat sa kredito ng nakababatang kapatid ni Ginang Carter na si Claire. Ang iba pang kalahati ay dahil sa anak ni Claire na si Riley. Bagaman si Ian ay hindi marami sa isang henyo pagdating sa negosyo, ang kanyang pagkatao ay palaging minamahal. Iba si Riley. Mayroon siyang isang bastos na enerhiya sa kanyang mga buto. Binubuli niya ang mga batang babae, walang paggalang sa iba, at was just nakakahiya. Nang magdulot siya ng trouble sa paaralan noong nakaraan, pinigilan siya ni Claire. Gayunpaman, mayroong isang beses kung saan binubuli niya ang isang batang babae na walang magandang background sa pamilya. Kumuha siya ng mga hubad na larawan sa kanya at in-blackmail siya na huwag sabihin kahit ano. Di nagtagal, nabuntis ang batang babae at pumunta sa kanya, ngunit tumanggi siyang kilalanin siya. Iniulat ito ng pamilya ng batang babae sa pulisya, at nang hahanapin siya ng pulisya, sinubukan ni Claire na gumamit ng pera upang malutas ang problema. Kapag ang dalawang panig ay malapit ng makipag-ayos sa isang pag-areglo, tumakbo si Riley upang ipahiya ang batang babae, na kumuha ng mga bagay na masyadong mahirap at tumalon mula sa rooftop ng paaralan. 2 buhay ang nawala sa isang katawan.